Sa Conwell Estate, dumating si Klein na umaasa ng isang simpleng patimpalak sa pangangaso, ngunit sa sandaling bumaba siya mula sa karwahe, ang lugar ay may amoy na ng bitag. Ang kastilyo ni Dalton ay napakagara. Ang mga panauhin ay nagpipista na parang mga maharlika sa isang piging ng hari, at ang buong kaganapan ay mas tila isang pagpapakitang gilas ng mga sakim na miyembro ng sangay ng pamilya kaysa isang pangangaso. Ngunit ang tunay na kapangitan ay lumitaw nang pakawalan ni Dalton ang kanyang mga nagugutom na aso sa kagubatan, para lang mawalan ng buhay ang mga ito na tila mga bagay na pinaglalaruan. At kung hindi pa ito sapat na kasuklam-suklam, naglakas loob pa siyang hawakan si Erin, tinatawag itong alilang alaga ni Klein na tila hindi niya binibigyang halaga ang maaaring maging kapalit ng kanyang ginawa. Mabilis na iginalaw ni Klein ang kamay at pinagsabihan siyang lumayo, ngunit ngumingiti lang si Dalton na parang kontrabidang nakasulat na sa sarili niyang sertipiko ng kamatayan. Hindi nagtagal, sinundan siya ni Klein sa kagubatan ng mag-isa, at doon ibinunyag ni Dalton ang totoong pangangaso. Nakakalat sa lahat ng dako ang mga bangkay ng aso, napapalibutan ng mga mersenaryo ang lugar, nakatutok ang mga mamamana, at buong pagmamalaking idineklara ni Dalton na si Klein ang huling biktima. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakaharap lang niya ang maling bata. Habang kinukutsa ni Dalton ang pamilya Rhineland at dinuduraan ang kinabukasan, at ang Burkle na ipinagtanggol ng mga namatay, may pamitik sa kalooban ni Klein. Naglaho ang mahinang ikalawang anak, at nagsisimulang magising ang dating hari ng kamatayan. Bumabalot ang enerhiyang malademonyo sa kagubatan, umaahon ang mga kalansay mula sa lupa, at mabilis na natatanto ng mga mangangaso na hindi sila humahabol sa anumang biktima. Ang sumunod ay hindi gaanong labanan kundi mas isang ganap na pamiminsala. Pinakawalan ni Klein ang kanyang hukbo ng mga patay, pinapasugod ang mga kalansay sa mga mersenaryo mula sa bawat direksyon. Naging walang saysay ang mga pana, nabasag ang mga espada, at ang mga takot na kalalakihan ay sinakmal ng mismong mga patay na inakala nilang nailibing na nila. Isa-isa, ang mga mersenaryo ay nalipol. Samantala, natanto ni Dalton ang kanyang malaking pagkakamali. Gaano man kadalas niyang putulin ang ulo ng mga kalansay, patuloy lang itong nagbabago. Sa pagtingin kay Klein, naisip ng matalino niyang isip na tatapusin niya lang si Klein. Pero tapos na siya dahil nakita na ito ni Klein. Pagkatapos ay ginamit ni Klein ang kanyang meteor sword slash, na nagwakas sa kanyang malupit na buhay. Kaya paano ito nagtapos ng ganito? Balik tayo ng kaunti. Sa loob ng maraming siglo, ang pangalang Archimonde ay sapat na upang magdulot ng matinding pagkabahala sa mga kaharian. Bilang pinakamakapangyarihang necromancer na nakilala ng mundo, namuno siya sa mga hukbo ng mga patay at nagpakalat ng takot sa buong kontinente. Walang mandirigma, hari, o hukbo ang makakapigil sa kanya. Iyan ay hanggang sa dumating ang maalamat na bayaning si Burkle Rhineland. Tuluyang winakasan ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya. Iyon naman ang akala ng lahat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa larangan ng digmaan. Sa halip, nasa loob siya ng katawan ng isang sanggol. Tuwang-tuwa ang mga katulong sa paligid niya dahil sa wakas ay nakagawa na ng tunog ang batang Panginoon. Sinubukan nilang ipasabi sa kanya ang mama at ipinakita pa sa kanya ang kanyang ina, ang dukesa. Ngunit matigas ang pakiramdam ng katawan ni Archimonde, at bago niya pa maintindihan ang nangyayari, kusa nang gumalaw ang kanyang bibig. Sa halip na kumilos tulad ng isang normal na sanggol, bigla siyang umawit ng isang necromantikang formula, tinatawagan ng kadiliman, mga alipors, at mga sundalo. Natakot ang mga katulong dahil ang bagong silang na sanggol ay sumigaw na parang isang ganap na demonyo. Summoner. Lumipas ang 15 taon matapos ang kakaibang insidenteng iyon. Ang eksena ay lumipat naman sa Duchy ng Rhineland kung saan ang sanggol ay lamaking isang magandang binata na nagngangalang Klein. Ang mga dalaga ay namangha sa kanyang mukha at buhok, tinawag siyang obra maestra ng mga Diyos. Ngunit habang ang lahat ay humahanga sa kanya, si Klein ay sawa na sa mga walang kabuluhang bagay sa kanyang buhay. Ang walang kabuluhang yun ay nagmumula sa anyo ng paring si Garrison Berkman mula sa banal na orden. Sa sandaling makita ni Garrison si Klein, nagsisimula siyang sumigaw tungkol sa masasamang espiritu at kay Archimonde muli. Ang taong ito ay mas mukhang isang maskuladong demonyo kaysa sa isang pari. Gayunpaman,
Patuloy siyang kumikilos na parang siya ang banal. Iginigiit niya na ang kaluluwa ni Archimonde ay nasa katawan pa rin ni Klein at ang masamang espiritu ay kailangang linisin ng paulit-ulit. Tinatanggi ni Klein na siya si Archimonde, ngunit agad iginiit ni Garrison na ang mukha ni Klein ay kamukhang kamukha ni Archimonde. Labis itong ikinainis ni Klein kaya't tahimik niyang tinawag ang pari na baliw at buang ng paulit-ulit habang lumalayo. Ngunit hindi tumigil si Garrison. Bilang kaparusahan sa ugali ni Klein, inutusan niya itong muling maligo ng banal na tubig ng hubad, na nagpataka kay Klein kung ang paring ito ay tao pa ba. Naisip ni Klein kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Sa kanyang nakaraang buhay, malinaw na napugutan siya ng ulo, gayunpaman, binuksan niya ang kanyang. Muling bumalik ang mga mata sa loob ng katawan ng isang sanggol. At dahil ang mga unang salitang isinisiwalat niya ay ang necromantic spell ni Archimonde, itinuring siya ng lahat na isang demonyo mula pa sa simula. Dahil dito, pinanatili siya sa loob ng isang monasteryo sa loob ng 7 mahabang taon. Dito niya rin nakilala si Garrison, ang lalaking tinawag ang sarili na isang pari ng banal na orden. Mula noon, pinilit si Klein na sumailalim sa lahat ng uri ng tinatawag na ritual ng paglilinis. Mayroon silang pal-igo sa banal na tubig, ang 24 na ikapitong awit ng panalangin ni Garrison, at maging paglilinis sa apoy. Sa madaling salita, ang kawawang bata ay dumanas ng matinding paghihirap sa pangalan ng relihiyon. Ngayon, 5 taon matapos bumalik mula sa monasteryo, si Klein ay pinagmamasdan pa rin. Ang kanyang personal na katulong, si Aaron, ay nais lamang siyang mamuhay ng buong pagmamalaki bilang isang karapat-dapat na supling ng pamilya Rhineland. Naghahanda pa nga siya ng mga bagay para sa kanya dahil sa pagmamalasakit. Ngunit kapag si Klein ay naging masyadong marahas, agad niya itong pinagsisisihan, na pagtantong pinaghirapan niya yun para sa kanya gamit ang kanyang maliliit na kamay. Sa kasamaang palad, nasira ang madamdaming sandali nang malaman ni Klein na ang nakakahiya palang sombrero ay gawa pala ni Garrison. Ang pagkakasala ay agad na naglaho, at wala nang gustong gawin si Klein kundi itapon ang bagay na yon. Si Garrison, gayunpaman, ay lubos na naantig. Iniisip na suot ni Klein ang sombrero dahil pinahahalagahan niya ito. Pero wala siyang paki at hinablat niya ito. Tamang-tama, dumating si Dunkel, ang pinuno ng Red Chariot Knights, at nagtanong kung tapos na ba sa wakas ang ritual ng paglilinis. Pinapaalalahanan ni Dunkel si Garrison na ang mga chismis tungkol kay Klein na si Archimonde ay mahigit 10 taon na, at maging ang Orden ay nagsabi na wala ng problema. Ngunit ayaw bitawan ni Garrison ang kanyang hinala. Sabi niya, laging may paano kung, at bago umalis, sinabi niya kay Klein na ang susunod na ritual ng paglilinis ay nakatakda sa Biyernes. Sawang-sawa na si Klein. Pagkatapos makakuha ng tuwalya, sinabi niya kay Aaron na hindi talaga siya si Archimonde. Ngunit sa loob, inaamin niya ang katotohanan. Siya nga si Archimonde. Hindi lamang niya ito masabi ng malakas, dahil kung gagawin niya, walang makapagsasabi kung anong uri ng pahihirap ang susunod na ihahanda ni Garrison. Mula nang siya ay muling isilang, namuhay siya sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Dahil sa mga chismis mula sa kanyang pagkabata, ginugol niya ang 7 taon na pinanatili sa loob ng isang monasteryo. Akala niya ang pagbalik sa Dukwado ay magbibigay sa kanya ng kalayaan, ngunit sa halip, sinundan siya ni Garrison na parang sumpa. Ipinaliwanag naman ni Aaron na si Garrison ay hindi lamang isang karaniwang pari. Siya ay isang ahente ng banal na orden, na isang titulong ibinibigay lamang sa pinakamalakas na miyembro ng orden. Maliban kung ang mismong duke, halos walang sino man sa pamilya ang makakatayo laban sa kanya. Dahil dito, napagtanto ni Klein kung gaano kalakas ang Holy Order. Ngunit ipinapaalala rin ito sa kanya kung gaano kalakas ang pamilya Rhineland. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Klein kung sino ang pinakamalakas na duke sa kasaysayan ng pamilya. Naunang naisip ni Aaron ang kasalukuyang ikapitong duke, ang ama ni Klein, ngunit alam na ni Klein ang sagot. Ang pinakamalakas ay ang unang duke, si Berkel Rhineland. Masaya ang mga alipin dahil iniisip nilang hinahangaan ni Klein ang unang duke ng higit sa lahat. Kung tutuusin, patuloy siyang nakatitig sa retrato ni Berkel. Ngunit ang mga iniisip ni Klein ay lubos na naiiba sa kanilang naiisip. Hindi niya hinahangaan si Berkel, nakatingin siya sa taong kumitil sa kanyang buhay. Napagtanto ni Klein na lumipas na ang 200 taon mula nang itatag ni Berkel ang pamilya Rhineland.
Hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan. Siya, ang necromancer na si Archimonde, ay muling isinilang bilang si Klein Rhineland, isang inapo ng mismong taong nagwakas sa kanyang buhay. Maya-maya, biglang nagising si Klein, binabagabag ng panaginip tungkol sa huling salita ni Burkle bago naging sanhi ng kanyang kamatayan sa nakaraang buhay niya. Bamantong hininga siya ng malalim at nagmura sa isip habang ang kanyang mga iniisip ay lumilipad sa kanyang bagong realidad. Sa nakaraang buhay niya, siya ay si Archimonde, ang maalamat na necromancer na kinatatakutan sa buong kontinente bilang mismong demonyo. Nabalot ng puot, halos niya nang dalhin sa kapahamakan ang buong kontinente bago tuluyang nag-api sa espada ng Northern Knight na si Burkle Rhineland. Ngunit ang kamatayan ay hindi ang katapusan, at nang muling imulat ni Archimonde ang kanyang mga mata, 200 taon na ang lumipas mula nang siya ay matalo. At ang pinaka-nakakamangha ay muling isinilang siya bilang inapo ng mismong taong pumatay sa kanya. Ngayon, si Archimonde ay si Klein Rhineland, at taglay niya ang bawat alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sinusuri ang kanyang anyo sa pakiramdam niya ay sa ika-100 pagkakataon. Hindi pa rin masanay si Klein sa kanyang bagong anyo, lalo na sa kanyang buhok. Biglang may boses na gumambala sa pag-iisip ni Klein, sinasabing nagsasalita raw siya habang natutulog. Nagulantang si Klein at tumingala upang makita na ito pala ang kanyang walang hanggang kaaway, si Garrison, na nagtatanong kung napanaginipan daw ba ni Klein ang kanyang panahon bilang si Archimonde. Kung tungkol naman kay Garrison, siya ay isang paring baliw na naniniwalang si Klein ay si Archimonde, at sa loob ng maraming taon, pinahihirapan niya si Klein dahil sa paniniwalang ito. Mabilis na sinubukan ni Klein ipaliwanag na nagsasalita siya sa kanyang panaginip dahil sa stress. Ngunit biglang sumulpot si Orin upang sirain ang kanyang buhay. Kumpiyansang sumigaw si Orin na narinig niya ang lahat ng sinabi ni Klein habang natutulog ito. Pagkatapos ay inulit niya ito ng salita sa salita, inilarawan kung paano gustong sirain ni Klein ang kontinente, at binanggit pa na tinawag niya ang sarili niyang Archimonde. Balis ang sinubukan ni Klein na pigilan siya. Ngunit tumanggi si Orin na umatras habang tahimik na nakikinig si Garrison sa kanya. Sa kabutihang palad, pumasok sa silid sa sandaling yun ang mayordomo ni Klein, si Berkman, upang ipaalam kay Klein na malapit nang magsimula ang pagtatanghal ng eskrima. Gayunpaman, nangyari na ang pinsala dahil narinig na ni Garrison ang lahat ng kailangan niyang marinig tungkol sa panaginip ni Klein. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Garrison si Orin para sa ulat na hindi hinihingi, at buong tindig na inihayag, na si Klein ay tatanggap ng dobleng ritual ng paglilinis. Nang makita ang nakakatakot na tingin sa mukha ni Garrison, si Klein ay labis na natakot habang tinatakpan niya ang bibig ni Orin gamit ang kanyang kamay bago pa ito makapagdala sa kanya sa mas maraming gulo. Pagkatapos nyon, si Klein ay sumigaw sa pari, malakas na sinasabi sa kanya na lumayo. Di nagtagal pagkatapos nyon, sina Klein at Orin ay nagtungo sa bulwagan ng pagsasanay kasama ang mayordomo, si Berkman, upang panuurin ang pagtatanghal ng eskrima. Nang tanungin ni Klein si Berkman tungkol sa kaganapan, simpleng sinabi sa kanya ni Berkman na iniutos ng duke na siya ay dumalo. Si Klein ay nagulat nang marinig ito, at habang nagtataka siya kung bakit, tinanong ni Orin kung pwede niyang kunin ang cookie nito. Hinayaan siya ni Klein, ngunit nang subukan ni Berkman na ipaalala kay Orin ang kanyang posisyon. Sinabi ni Klein sa kanya na huwag masyadong stricto sa kanya dahil mahilig siya sa cookies. Nang makita ni Berkman na ayos lang kay Klein, nagpasya si Berkman na huwag masyadong maging mapagmataas. Pagkatapos ay tinanong ni Klein si Berkman kung bakit gusto ng duke na dumalo siya sa kaganapan, dahil ito ang unang pagkakataon na naimbitahan si Klein sa isang demonstrasyon. Ipinaliwanag ni Berkman na ito ay dahil dumating ang mga kaanak mula sa ibang sangay ng pamilya para bumisita. Ang mga kaanak mula sa ibang sangay ng pamilya ay binubuo ng mga kamag-anak na hindi kabilang sa direktang linya ng dugo, at alam ni Klein na wala sila rito para sa anumang maganda dahil sila ay puno ng napakaraming nakakainis na linta. Habang papasok si Klein, lahat ay lumingon para titigan siya ng may mga mapanlait na tingin. Ang ilan ay ginawa pa siyang katatawanan dahil napagkamalan siyang reinkarnasyon ng Archimonde. Samantala, iniinsulto siya ng iba ng harapan, binabanggit kung paano si Klein ay pinatira sa isang monasteryo sa loob ng 7 taon. Mayroon pang ang tumawag sa kanya na malas at binalaan ang kanyang kapatid na mag-ingat, o baka sampain siya ni Klein.
Napansin ni Klein ang dalawang lalaki na mga pinsan niya sa ina at napansin ang isa pang malayo ng grupo ng mga kamag-anak na lumalamon na parang baboy. Nang mga sandaling yon, napansin ni Klein ang isang babae sa sulok na nakatitig ng matindi sa kanya. Naalala niya na isa siya sa mga pinsan mula sa kanluran. Habang sinusubukan pa rin niyang alamin kung sino siya, galit na sinaway si Klein ng kanyang mga pinsan sa ina kanina dahil sa hindi niya pagpansin sa kanila. Ngunit patuloy silang hindi pinapansin ni Klein, kaya naman lubha silang nagalit. Bilang mga pinsan sa panig ng ina, may lakas pa sila ng loob na sabihin kanila ang pamilya ng Rhineland, isang paghahambing na nakakatawa para kay Klein. At ang nakaiinis pa ay hindi man lang niya maalala ang kanilang mga pangalan dahil napakawalang halaga nila. Ang pangunahing dahilan kung bakit kumikilos na parang sila ang may-ari ng lugar itong mga nakakainis na estranghero mula sa mga sangay ng angkan ay dahil ang pangunahing linya kung saan isinilang si Klein ay unti-unting bumabagsak. Ang mismong katotohanan na naglakas loob silang hamakin si Klein ay nagpapakita na wala nang gumagalang sa pangunahing angkan. Sa wakas ay nagtungo si Klein sa balkonahe kung saan niya pinanood ang dalawang batang nagsasanay. Ang lalaking may lilang buhok na nagngangalang Dalton ay nahihirapang harangin ang mga atake mula sa kalaban niyang si Delaine. Kahit halatang nahihirapan, si Dalton ay malakas na nagmumura, sinasabihan si Delaine na huwag nang magpigil at labanan siya ng totoo. Samantala, mukhang walang kahirap-hirap si Delaine habang sinasabi kay Dalton na tapos na ang laban. Gayunpaman, tumanggi si Dalton na sumuko kahit na may kalamangan ang kalaban niya. Habang pinagmamasdan ang laban, napansin ni Klein na ang pangunahing linya ng pamilya Rhineland ay may huling pag-asa na lang, at yun ay si Delaine, ang kapatid sa ama o ina ni Klein. Si Delaine ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Rhineland, kilala bilang isang henyong walang kap-aris. Salamat sa talento ni Delaine, ang pamilya Rhineland ay patuloy na nagtatamasa ng reputasyon bilang isang angkan ng mga dalubhasang espadachim. Gayunpaman, si Dalton, isang miyembro ng sangay na Collateral, ay tila determinado na kaladkarin ang reputasyong iyon sa putik. Habang patuloy silang pinapanood ni Klein na magsanay, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang pamilyar na paraan ng paggamit ng espada sa kanyang bagong katawan. Habang sumusugod si Dalton upang umatake, mabilis na umiiwas si Delaine at sa sumunod na sandali ay lumitaw sa likod ni Dalton. Ang mga mata ni Klein ay patuloy na kumikinang, at habang inoobserbahan niya ang paggamit ng espada ni Delaine, malinaw na nakikita ni Klein ang galaw ng mga paa, ang tiyempo ng paglulunsad, at maging ang daloy ng mana. Samantala, nasorpresa si Dalton sa atake, at ito ay walang iba kundi ang lihim na teknik ng Rhineland na tinatawag na Meteor Sword. Sa isang hampas, pinakawalan ni Delaine ang Meteor Sword kay Dalton, walang kahirap-hirap na tinapos ang laban. Itinuro ang kanyang kahoy na espada kay Dalton, kalmadong ipinaalala ni Delaine sa kanya ang kanyang mga naunang salita na ang laban ay nakatakda na mula pa sa simula. Samantala, namangha ang mga manunood sa teknik ng espada ni Delaine, at pinuri nila siya sa tiwalang pagpapakita ng natatanging teknik ng pamilyang Rhineland sa harap ng lahat. Ang pagpapakitang ito ni Delaine ay hindi lamang isang simple at kahangahangang teknik, kundi ito ay isang pahayag sa mga collateral na sangay upang ipakita sa kanila na ang pangunahing linya ay malakas pa rin. Matapos masdan ang laban, sinimulang himasin ni Klein ang kanyang mata, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit bago pa niya ito maintindihan, tinawag siya ni Delaine. Masayang binati ni Delaine si Klein, tinatanong kung gaano na siya katagal nanunood, at sinabing dapat ay sinabi ni Klein sa kanya na pupunta siya sa demonstrasyon. Awkward niyang sinabi na sinubukan sana niyang labanan ng kaunti pang mas matindi si Dalton kung alam niyang nanunood si Klein. Tahimik na pinagmasdan ni Klein ang kanyang tinatawag na kapatid sa ama at inamin na talagang kahanga-hanga si Delaine. Napansin din ni Klein na si Delaine ay may magandang hitsura, mahusay na talento, at magandang personalidad. Tinanong naman ni Klein si Delaine kung bakit dumating ang mga collateral branch, habang nagtataka siya kung sila dumating para pigain ang pera mula sa pangunahing linya. Bago pa makasagot si Delaine, pinutol sila ng duke, pinupuri si Delaine sa mahusay na pagganap. Pinupuri rin niya si Delaine sa pagkabihasa sa teknik ng espada ng meteor ng pamilya. Tungkol sa duke, siya si Henkel Rhineland, ang ama ni Delaine at Klein, at ang ikapitong duke ng Rhineland. Mula sa paraan ng pagtingin at pagpuri ni Henkel kay Delaine,
Nahulaan ni Klein na si Delaine ang huling piraso ng pagmamataas na pinanghahawakan ni Henkel. Sakto noon, isang kabalyero ng Rhineland na nagngangalang Dunkel ang nagpuri rin kay Delaine sa kanyang kontrol sa mana at katumpakan. Buong pagmamalaking idineklara ni Dunkel na walang kabalyero sa ganoong edad ang makakapagtangkaman lang ng ginagawa ni Delaine. Ay nakamit, sinusubukan ni Delaine na magpakumbaba, ngunit pinaalalahanan siya ni Henkel ng mga huling salita ng kanilang ninunong si Berkel, na nagsasaad na ang isang kabalyero ng Rhineland ay dapat laging pinakadakila sa imperyo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Delaine na ukitin ang mga salitang yun sa kanyang puso at gamitin ang mga yun bilang pamantayan sa pagpapatuloy. Matapos pasalamatan siya ni Delaine, bumaling si Henkel upang harapin si Klein, na nagpakaba ng kaunti kay Klein. Pagkatapos ay inilagay ni Henkel ang kanyang kamay kay Klein ngunit wala siyang naramdamang mana sa loob niya. Humihingi ng paumanhin si Klein sa pagiging karaniwan ngunit napansin niya na hindi naman tila galit si Henkel sa kanya. Ito ay dahil ang gayong mga damdamin ay para lamang sa isang may potensyal, at dahil Klein ay wala, malamang ay tinuturing siya ni Henkel na walang halaga at hindi karapat-dapat sa kanyang lakas. Pagkatapos ay nakiusap si Dunkel kay Henkel na patawarin si Klein at ipinaliwanag na ang mahinang kakayahan ni Klein ay dahil nasayang niya ang kanyang oras sa monasteryo. Samantala, nagsimulang magbulungan ang mga manunood tungkol sa mahihinang kakayahan ni Klein at ikinumpara pa siya sa kanyang kapatid sa ama. Nagsimula rin silang punahin ang pangunahing linya dahil sa kawalan ng kakayahan at ginamit nila ito bilang dahilan upang ipangatwiran na dapat ang mga sangay na pamilya ang mamuno. Habang nagsasalita ng masama ang lahat tungkol kay Klein, inalo siya ni Henkel, sinabihan siyang may iba pang landas na maaaring tahakin bukod sa landas ng espada. Si Klein naman, ay hindi pinapansin ang mga insulto kundi ang katotohanan na ang pamilyang ipinaglaban ng dakilang Berkel ay tapos na. Hindi niya matanggap na ang grupong ito na walang silbi at sakim ay siya ring pinagbuwisan ni Berkel ng kanyang buhay noon. Di nagtagal, umalis sina Delaine, Henkel, at Dunkel sa bulwagan at agad na dinatnan ng gulo si Klein. Nang makitang umalis na ang lahat ng taga-suporta ni Klein, nagsimulang pagtawanan ni Dalton si Klein dahil sa kawalan nito ng kakayahan sa paggamit ng espada. Habang patuloy si Dalton sa pagpukaw sa kanya, humarap si Klein para murahin siya dahil sa pagiging babaero sa likod ng telon. Ikinagalit ito ni Dalton at nagtaka siya kung paano nalaman ni Klein dahil tahimik niya itong ginagawa sa likod ng telon. Tila, binabayaran ni Dalton ang mga babae para panatilihing lihim ang mga bagay-bagay ngunit nalaman ito ni Klein sa kung anong paraan. Sinubukan siyang atakihin ni Dalton ngunit walang kahirap-hirap siyang napabuwal ni Klein, kaya bumagsak siya ng nakasubsob sa lupa. Pagkatapos ay tumalikod si Klein, binabaliwala si Dalton na parang isang basurang nakakalat sa gilid ng kalsada at tinawag siyang talunan dahil tinalo siya ni Delaine. Gayunpaman, lalo lang itong nagpagalit kay Dalton. Kaya ininsulto niya ang nanay ni Klein, tinawag si Klein na isang bastardo. Galit na galit, humarap si Klein, naglabas ng matinding galit habang tinitingnan si Dalton, na kinilabutan sa ekspresyon ng mukha ni Klein. Gayunpaman, binigyan lang ni Klein si Dalton ng matalim na tingin dahil sa tahasang kawalang galang at hindi dahil ininsulto ni Dalton ang ina na kailanman ay hindi niya nakilala. Galit si Klein na ang mga inapo ni Berkel ay bumagsak sa puntong kung saan sila nabubuli ng mga walang kwentang tao. Hindi niya maunawaan kung bakit ang pamilya ng bayani na pumatay sa kanya ay bumagsak ng ganito. Sa kabutihang palad, bago pa lumala ang galit ni Klein, sumingit si Dunkel, pinagbabawalan si Dalton na umatras. Umuusok pa rin sa galit, nagpasya si Dalton na umalis ngunit hindi bago tawaging duwag si Klein dahil sa paggamit ng isang kabalyero para takutin siya. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis tulad ng isang inis na tandang habang tahimik na pinapanood ni Klein at Dunkel mula sa likuran. Pagkaalis niya, humingi si Klein kay Dunkel ng ekstrang espada at kalaunan sa gabing yun, ibinigay ni Dunkel sa kanya ang espada. Nagtataka siya kung bakit kailangan ni Klein ng espada sa ganoong huling oras ngunit hindi pinansin ni Klein ang tanong habang iniindayog niya ang espada, ginagaya ang mga galaw ni Delaine kanina. Hula ni Dunkel na ito ay ang meteor sword at kinumpirma ito ni Klein, pagkatapos ay sinabi niya kay Dunkel na mauna na nang wala siya. Sumang-ayon si Dunkel ngunit hindi bago payuhan si Klein na mag-ingat sa paglalaro ng espada. Habang naghahanda siyang umalis,
Inisip ni Dunkel na ginagawa ito ni Klein dahil may pagsisisi siya sa hindi pagkatuto ng paghawak ng espada. Naniniwala siya na huli na para matuto si Klein ng anumang bagay dahil wala siyang mana at ang mga hindi makagamit ng mana ay hindi kailanman magiging knight. Bukod pa riyan, ang Meteor Sword ay isang lihim na sining at walang sinuman ang opisyal na nagturo nito kay Klein. Kaya kahit magaya pa ni Klein ang daanan ng espada, naniniwala si Dunkel na hindi niya ito makokopya. Samantala, itinutuon ni Klein ang kanyang pandama upang alalahanin ang nakita niyang ginawa ni Delaine kanina. Dahil sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag, malinaw sa kanyang isipan ang alaala. Tila ba matagal ng bahagi ng kanya ang teknik, sinimulan ni Klein na gayahin ang lahat ng walang kahirapan, maging ang daloy ng mana. Hindi nagtagal, ang enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang kumislap at umabot hanggang kay Dunkel, na umatras ng bahagya. Lumingon si Dunkel, nagtataka kung nagaya nga ba talaga ni Klein ang teknik, ngunit, bago pa niya ito lubos na maintindihan, inilabas ni Klein ang makapangyarihang teknik ng espada ng bulalakaw. Ang nagresultang atake mula sa pagtatama ay naghati pa sa isang higanteng bato, at si Dunkel, na nakasaksi sa buong pangyayari, ay napatahimik. Nanginginig pa rin sa gulat, tinawag ni Dunkel si Klein habang tuwang-tuwa naman si Klein na epektibo ang teknik. Ilang araw pagkaraan, muling isinailalim si Klein sa isa pang pagsubok ni Garrison. Para sa kapakanan ng paglilinis, ibinaon ang ulo ni Klein sa isang timbang tubig at pinanatili doon ng ilang minuto. Nagulat sina Aaron at Garrison na kayang pigilin ni Klein ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig ng ganoon katagal. Habang naghihirap si Klein, pinag-uusapan ni Garrison at Aaron ang kakayahan niyang magmukhang isda, at nagpasya pa si Garrison na gawin ang susunod na seremonya ng paglilinis sa isang fish tank. Hindi na matiis, sinigawan ni Klein si Garrison, pinagsasabihan ito dahil sa pagpapahaba ng oras ng paglilinis ngayong araw. Paliwanag ni Garrison na ito ay dahil naramdaman niya ang kakaiba, nagbabadyang enerhiya na nanggaling sa silid ni Klein kanina. Gayunpaman, mas lalo lang itong ikinagalit ni Klein, dahil hindi siya makapaniwala na siya ay pinahirapan dahil lang sa isang kutob. Nang mga sandaling yun, dumating si Dunkel na may dalang imbitasyon para kay Klein mula kay Dalton, na nagsasabing gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanyang kawalan ng respeto sa training grounds. Naaalala kung gaano kalabis kumilos si Dalton sa training grounds, may naamoy si Klein na kakaiba tungkol sa alok na paghingi ng tawad. Binasa niya ang imbitasyon at nalaman na ito ay isang paligsahan sa Pangangaso, ngunit kainahinala para kay Klein na inimbitahan siya ni Dalton sa lalong madaling panahon matapos kumilos ng napakasama kanina. Hula ni Klein na ito ay patibong, ngunit sinabi pa rin niya kay Dunkel na tutuparin niya ang imbitasyon. Tumingin siya sa espada, alam niyang sa kanyang bagong kasanayan sa espada, makakapunta siya roon ng hindi nag-aalala na tambangan. Matapos ang kanyang tagumpay sa paggaya ng teknik ng Meteor Sword, paulit-ulit niya itong nilalaro sa kanyang isip sa nakaraang mga araw. Dahil dito, napagtanto niya na perpekto niyang magaya ang anumang teknik na minsan lang niyang nakita. Gayunpaman, hindi maunawaan ni Klein kung paano niya nakuha ang kakayahang ito. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Dunkel si Klein sandali bago pumayag na ihanda ang karawahe para pumunta sa paligsahan sa Pangangaso. Nagpresenta rin si Garrison na sumama. Ngunit agad itong tinanggihan ni Klein dahil pinaghihinalaan niya na baka may masamang balak si Garrison laban sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Garrison na umatras at sinabing may masama siyang kutob tungkol sa araw na ito. Di nagtagal, nagpunta sila sa ari-arian ni Dalton, ngunit nakatulog si Aaron sa hita ni Garrison ilang sandali matapos silang umalis. Abala si Klein sa pagsesermon kay Garrison dahil sa pagsama nito. Ngunit hindi pinansin ni Garrison ang kanyang mga reklamo at binigyan siya ng unan para sa ginhawa. Gayunpaman, tinanggihan nito ni Klein, sinabihan si Garrison na mahirap ang biyahe sa kagubatan ng kanluran. Ipinabatid din ni Klein kay Garrison na gaganda ang pakiramdam nito pagkatapos makatulog. Naantig si Garrison sa pagiging maalalahanin ni Klein, ngunit biglang binuwag ni Klein ang kanyang pag-asa, sinabing ang ibig niyang sabihin ay dapat ibigay ang unan kay Aaron. Matapos masaktan ang damdamin ni Garrison, tumingin si Klein sa bintana ng karawahe at napansin na talagang malaki na ang ipinagbago ng kagubatan. Noong panahon niya bilang Archimonde, ang lugar na ito ay nababalutan ng nyebe at mga bangkay.
Gayunpaman, makalipas ang 200 taon, ang patlang ng yelong bangkay na yun ay naging isang mayabong na kagubatan. Hinuha ni Klein na ang lahat ng pagbabagong ito ay gawa ni Burkle. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ni Dunkel kay Klein na nakarating na sila sa asyenda ng Conwell, ang tahanan ni Dalton. Pagkababa niya sa karwahe, sinalubong si Klein ng isang kahangahangang kastilyo, na daang beses na mas marangya kaysa sa asyenda ng Rhineland. Lalo pang nakaragdag sa kanyang pagkadismaya, ang mga panauhin ay nagpapakasasapa sa isang marangyang piging para sa isang simpleng paligsahan sa pangangaso ng isang kabataan. Habang sinusuri pa ni Klein ang lugar, dumating si Dalton na may hawak na grupo ng malalaking aso at tinanong kung ano ang matamang tinititigan ni Klein. Pagkatapos, ipinagmalaki niya ang mansyon, buong pagmamalaking ipinaalam kay Klein na ito ay itinayo mula sa perang kanilang nakuha sa pamamagitan ng panloloko mula sa pangunahing sangay ng pamilya Rhineland. Habang abala si Dalton sa pagmamayabang, napansin ni Klein na ang mga aso sa kanyang pangangalaga ay lubhang kulang sa nutrisyon. Naiinis na sa buong pagpapakita ng pagmamataas, tinanong ni Klein kung bakit biglang naging social gathering ang paligsahan sa pangangaso. Sa pagdama sa lumalagong pagkaubos ng pasensya ni Klein, sa wakas ay nagpasya si Dalton na simulan ang tinatawag na pangangaso. May mayabang na ngiti, pinakawalan niya ang mga aso, pinasugod ang mga ito sa gubat. Ayon kay Dalton, nagkalat ang pain sa buong kagubatan, nagbibigay sa mga hayop ng amoy na susundan. Siya'y nagpahayag na ang mga aso ay sadyang pinanatiling gutom. Iginigiit na ang kanilang pagkagutom ang nagpapatalis ng kanilang pang-amoy ng higit pa sa kakayahan ng sinumang tao. Kapag naamoy na nila ang target at sinimulan itong habulin, paliwanag niya, doon magsisimula ang totoong pangangaso. Nang walang babala, hinugot ni Dalton ang kanyang pana, at bago pa makalayo ang mga aso, nagpakawala siya ng ilang palaso, madaling napatumba ang ilan sa kanila. Lubos na natutuwa sa sarili, ipinagmalaki niya ang mga napatay. Ipinapakita ang mga ito bilang halimbawa ng kung ano ang dapat na hitsura ng isang matagumpay na pangangaso. Sa sandaling yun, si Erin, na natutulog sa karwahe, ay lumapit habang kinukusot ang kanyang mga mata, nanlalambot pa rin mula sa kanyang pagtulog. Pinigilan siya ni Dalton sa kalagitnaan at hinaplos ang ulo, tinawag siyang alagang katulong ni Klein. Nagkomento pa siya na hindi niya alam kung bakit daladala ni Klein ang napakaliit na pabigat. Nang akmang mas magiging mapangahas si Dalton, hinawakan ni Klein ang palso ni Dalton at bahagyang pinahit ito, binabalaan si Dalton na lumayo. Tinitigan ng masama ni Klein si Dalton, nagbabanta na saktan ang kamay nito, at matapos itong bahagyang pihitin, ay binitawan na niya. Galit, binunggo ni Dalton si Klein, sinabihan itong tigilan ang pagpapanggap na matapang. Sumakay siya sa kabayo at mapaglarong inanyayahan si Klein na sumunod sa kanya para sa pangangaso. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay din si Klein sa isa pang kabayo at sinabihan si Dunkel na manatili kay Erin. Pinagbabalaan ni Dunkel na mapanganib para sa kanya ang mag-isa, at nag-alok na sumunod kung sakaling magkaroon ng gulo. Gayunpaman, tumanggi si Klein at sinabihan si Dunkel na manatili upang bantayan si Garrison. Ipinaliwanag niya na kung biglang mawala si Garrison, nangangahulugan iyon na may masamang nangyari. Ibinigay ni Klein kay Dunkel ang isang mahiwagang balumbon, at sinabihang agad itong punitin kapag nawala si Garrison. Ipinaliwanag ni Klein na kapag napunit ang balumbon, lilito ang nakakonektang sagisag sa likod ng kanyang kamay. Matapos ibigay ang mga tagubilin, umalis si Klein bago pa makapagprotesta si Dunkel, habang tahimik na pinapanood ni Garrison ang lahat mula sa malayo. Di nagtagal pagkatapos, dumating si Klein sa isang bukas na espasyo sa kagubatan, patuloy pa ring hinahanap si Dalton. Habang magpapatuloy na siya sa paghahanap, tinawag siya ni Dalton na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Si Dalton ay napapalibutan ng mga patay na aso habang may masamang ngiti na dinidilaan ang kanyang espada, tulad ng isang maninila na natagpuan ang pinakahuling biktima nito. Bumaba si Klein sa kabayo at, may pandidiri sa mukha, tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Dalton. Lalong lumakas ang pandidiri ni Klein nang libutin niya ang tingin sa paligid at makita na nilipol na ni Dalton ang lahat ng aso. Pagkatapos ay ipinaalam ni Dalton kay Klein na hinihintay niya ang huling yugto ng pangangaso. Itinuro ang espada pasulong, idineklara ni Dalton na si Klein ang huling biktima at nangakong papatayin siya.
Gayunpaman, hindi natinag si Klein sa pagdadadaldal ng isang baliw na malapit ng masawi. Ngunit tulad ng bawat kontrabida na sobrang daldal, nagsimulang ipaliwanag ni Dalton kung paano niya planong patumbahin si Klein at ihatid ang patunay ng pagkatalo ni Klein kay Delaine upang ipakita lamang na basura ang pamilya ng Rhineland. Habang patuloy na binibigkas ni Dalton ang kanyang monologo ng kontrabida, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, sinisenyasan ang mga alagad na inayos niya para sa mismong sandaling ito. Sa oras na lumapit ang mga mersenaryo, patuloy pa rin si Dalton sa kanyang mahalagang monologo ng kontrabida na nagsasabi kung paano na ang oras para ang dukedom ay mapunta sa collateral. Sangay, maya-maya pa, isang pangkat ng mamamana ang umasinta kay Klein, handang sugatan siya ng malubha, ngunit nanatili siyang kalmado, tila nakatingin sa maliliit at nakakainis na langgam. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ang walang katapusang pagmamalaki ng kontrabida habang masayang sinasabi ni Dalton kay Klein na bukas, ang buong syudad ay mapupuno ng balita tungkol sa mga nabuwal na espadachim ng pamilya Rhineland na nagtapos sa kahihiyan at tuluyang naglaho. Matapos pakinggan ang lahat ng walang kwentang yun, galit si Klein habang gumagala ang kanyang isip kay Burkle at kung paano ito lumaban para sa tinatawag na basurang ito upang magkaroon ng payapang hinaharap. Pagkatapos ay kinutya ni Klein ang pamana ni kawawang Burkle, at di kalaunan ay nagsimula siyang tumawa. Nang hindi mapigilan na para bang sinapian. Tinitigan ni Dalton si Klein nang nalilito, hindi masiguro kung tuluyan na ba itong nawala ng katinoan o sadyang napakawalang malay para maunawaan ang sitwasyon kung nasaan siya. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, ang biktima ay naging mangangaso nang biglang bumalik si Klein sa dating siya. Tinitigan si Dalton ng malamig at nakakakilabot. Ang nakakatakot at malamig na tingin na yun sa mga mata ni Klein ay nagdulot ng kilabot sa hangin, dahilan para manginig si Dalton sa takot. Nang may kalamigan sa boses, sinimula ni Klein ang sarili niyang monologo ng kontrabida, ngunit ang kanya ay direkta at nagpapakilabot sa kanyang mga tagapakinig. Sinasabi ni Klein kay Dalton na ang pamilya Rhineland ay itinayo sa halaga ng kanyang kamatayan, ngunit isang peste ang nangangahas na kutsain nito. Bigla, ang kapaligiran sa paligid nila ay nagsisimulang magdilim at magpula, na nag-iwan kay Dalton na nagtataka kung ito ba ay mahika. Gayunpaman, naalala niya na walang mana si Klein, kaya imposibleng magawa niya ang tagpong ito. Habang lumalapat ang enerhiya sa paligid ni Klein, ipinapalam niya kay Dalton na hindi ito mahika, kundi enerhiyang demonyo. Di nagtagal, nagsimulang umikot ang enerhiyang demonyo sa paligid ni Klein, lumilikha ng malalakas na bugso ng hangin na muntik ng tanggayin si Dalton at ang kanyang mga alagad. Habang lumalakas ang maitim na aura, ang mga naunang salita ni Klein ay tuluyang tumimo sa kanyang isipan, at Dalton malabong maalala ang narinig tungkol sa enerhiyang demonyo. Sa kasamaang palad, walang balak si Klein na huminto sa lalong madaling panahon, at sa isang kalmado at nag-uutos na boses, nagsimula siyang bumigkas ng isang sinaunang demonyong orasayon, tinatawag ang mga sinaunang nakabaong kaluluwa. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, inutusan niya ang mga ito na magpakabusog at ubusin habang nagpapatawag siya ng kumpol ng mga kalansay na patay. Isa sa mga lalaking malapit ng maging bahagi ng ritual ay kinilabutan sa tanawin sa harap niya, at isang nakakapanindig balahibong kaisipan ang gumapang sa kanyang isipan habang iniisip niya kung si Klein nga ba talaga si Archimonde. Hindi nagtagal, napalibutan si Klein ng isang leyon ng sumisigaw na mga kalansay habang siya ay patuloy ang pag-awit, sinasabi sa kanila na busugin ang kanilang paghihinakit hanggang sa ito'y masapatan. Matapos niyang ipatawag ang kanyang maliit na pangkat ng mga undead, nagsimulang maramdaman ni Klein ang pamilyar na sensasyong akala niya ay matagal na niyang nalimutan. 200 taon ang lumipas, ang pakiramdam na nakatayo sa isang lugar ng labi ng patay ngayon ay parang mula na sa malayong nakaraan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Klein ang sensasyong iyon na umalingawngaw ng walang katapusan sa dilim at sa mga tinig ng patay na tumatawag sa kanya. Nang damaloy ang pamilyar na sensasyong iyon sa kanyang katawan, lubos itong tinanggap ni Klein. Samantala, ang lalaking kasama, na ngayon ay nakilala na ang kakilakilabot na nilalang sa harapan ni siya, tinawag ng may pag-aalinlangan si Klein na Archimonde. Si Klein ay tumugo ng mapanukso, sinabing dati siyang tinatawag sa pangalang yun. Ngunit, ang ilan sa ibang mersenaryo ay nagdududa pa rin dahil ang kwento tungkol kay Klein na si Archimonde ay isa lamang tsismis. Gayunpaman, nang makita ang nakakatakot na mga kalansay sa harapan nila,
hindi nila maiwasang magduda na ang mga tsismis ay totoo nga. Samantala, tahimik na pinapanood ni Dalton ang buong pangyayari, na para bang kailangan ng kanyang utak ng dagdag na oras upang i-proseso ang kanyang nakikita. Matapos ang mahaba at hindi komportableng pagtigil, ang ilan sa mga mersenaryo ay biglang humagalpak ng tawa, kinukutsa ang kakilakilabot na mga kalansay dahil sa kanilang ulo na hugis balde. Pinagtatawanan pa nga si Klein ng ilan, tinatanong kung bakit niya pa sinayang ang oras sa pagtawag ng ganoong klaseng walang halaga. Halos hindi makapaniwala si Klein sa kanyang naririnig dahil ang mga ito ang mismong kalansay na ginamit niya noon upang halos magpabagsak sa buong kontinente, ngunit ngayon ay itinuturing na walang kwenta. Si Dalton, sa wakas ay nahimasmasan na sa kanyang pagkabigla, ay nakisali sa pang-uuyam at may mayabang na ngiti ay ipinagyabang niyang nakasira na siya ng daan-daang kalansay na tulad yun sa mga misyon. Gayunpaman, may isang lalaki pa ring nakapansin ng kakaiba sa mga kalansay ni Klein, ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Dalton sa kanyang mga tauhan na kumuha ng buto mula sa mga kalansay bilang mga alaala. Nakita ng mga mersenaryo itong nakakatawa at nagpasya silang pakinggan ang kanyang payo. Inutusan ni Dalton ang mga mamamana na sirain ang mga kalansay na humaharang sa kanilang daan habang ang ibang mersenaryo ay makalusot. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga mamamana na maghanda at agad niya silang sinabihan na magpapana. Pinakawalan ng mga mamamana ang daan-daang palaso laban kay Klein at sa kanyang hukbo ng mga undead, ngunit habang papalapit ang mga palaso, nanatiling kalmado si Klein na parabang maliliit na balahibo lang ang lumilipad patungo sa kanya. Sa wakas ay tumama ang mga palaso sa kampo ni Klein at tuwang-tuwa si Dalton na makita si Klein na duguan at walang buhay, ngunit ang tanawin sa harap niya ay nagpabigla sa kanya. Nang mawala na ang alikabok, napagtanto niya na ang mga kalansay ay may hindi matagos na kalasag. At ginagamit nila ang mga ito upang bumuo ng panangga, pinuprotektahan si Klein. Natutuwa sa epekto, kinukutsa ni Klein ang katotohanang walang nakakakilala sa kanyang mga espesyal na kalansay pagkalipas ng 200 taon. Samantala, nagsisimula ng hindi mapakali ang mga mersenaryo dahil wala pang ganoong panangga ang mga kalansay ni Klein kanina lang. Ipinapalam ni Klein sa kanila na ang kanyang mga alagad ay hindi ang karaniwang walang gulugad na mga kalansay. Nang igiit ng mga mersenaryo na malaman kung ano ang mga ito, simpleng sinasabi ni Klein na naiiba ang kanyang mga kalansay, ngunit ang mga salitang yun lang ay sapat na para manginig ang mga mersenaryo. Habang naghahanda si Klein na ipakita sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin, tahimik niyang sinasabi kay Burkle na manood ng mabuti habang tahimik siyang nagpapakasaya sa pag-iisip na siya ay sa wakas. Malapit nang magbigay ng aral sa mga walang galang na nilate at ininsulto ang hinaharap na pinaghirapan ni Burkle na protektahan. Habang inuutusan niya ang mga kalansay na maghanda para sa pag-atake, inaasam ni Klein na talunin ang tinatawag na mga mas bata, ang mismong mga taong ipinagbuwis niya ng buhay, at sa isip ang kaisipang yun, nagbigay siya ng utos na sumugod. Sa gulat ng lahat, mabilis na sumugod ang mga kalansay sa hindi kapani-pani walang bilis. Habang pinapanood silang tumakbo sa buong larangan ng digmaan, tanging naiisip lamang ni Dalton kung paano kayang tumakbo ng ganoon kabilis ang mga kalansay. Pagkatapos ay buong kumpiyansang inutusan niya ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang mga posisyon sa halip na mataranta, dahil ang kanilang mga kalaban ay pawang mga kalansay lamang. Ngunit, sa sumunod na sandali, napatunayang mali ang mga salita ni Dalton nang ang mga kalansay ding iyon ay walang habas na sumalakay sa mga tauhan ni Dalton. Habang natatanggal ang iba't ibang bahagi at kumakalat ang dugo mula sa lahat ng panig, nagsimulang magpanik si Dalton. Wala na ang kanyang porma sayon at wala nang nakikinig sa kanya. Sa kasamaang palad, ito ay simula pa lamang, habang inutusan ni Klein ang kanyang ikalawang unit ng pana upang palibutan ang mga kaaway at ikasa sa target. Agad na tumingala ang natitirang mga mersenaryo nang marinig nila ang tunog ng pag-ingay at sa sandaling yun, nag-flash sa kanilang mga mata ang kanilang mga buhay. Habang sila'y nalilito pa, inutusan ni Klein ang unit ng pana na maging handa upang kumuha. Ang putok sa sandaling yon, ipinapalam ng mga mersenaryo sa iba ang nalalapit na pag-atake, ngunit bago pa man nila sabihin sa mga ito na tumakbo, inutusan ni Klein ang unit na magpapana di nagtagal, isang sunod-sunod na pagbuhos ng mga pana ang umulan sa kampo ni Dalton, na siyang nagpababa sa bilang ng marami sa kanila ng sabay-sabay samantala. Si Dalton ay nasa gitna pa rin ng labanan, nanginginig na parang basang-basa at nilalamig na tuta mabilis niyang tiningnan ang lugar at napansin na talagang natatalo na sila.
at ang mga kalansay ni Klein ay hindi ang murang uri mula sa Timu batid na ilang minuto na lamang bago tuluyang mawala ang kanyang grupo. Nagpa siya si Dalton na gawin ang huling pagtatangka. Iniuutos niya sa kanyang natitirang grupo na tigilan ang pagre-reload ng kanilang mga pana at lumipat sa malapitang labanan. Matapos kumpirmahing narinig siya sa unang pagkakataon, naghanda si Dalton na manguna bilang halimbawa at buong kumpiyansang sumugod sa labanan. Sa isang hampas, tinanggal niya ang ulo ng isa sa mga kalansay at nagsimulang magsaya ng maaga, masiglang sinasabihan ang kanyang grupo na puntiryahin ang ulo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pangungusap na yun, halos matanggal ng kalansay na walang ulo ang ulo ni Dalton. Sa kabutihang palad, nagawang umiwas ni Dalton sa atake, pagkatapos nito ay sinubukan niyang alamin kung paano pa rin gumagalaw ang kalansay ng walang ulo. Nalibang si Klein habang kinukutya ang kaalaman ni Dalton tungkol sa kung paano ang mga undead ay dapat mamatay kapag nawala ng ulo. Muling pinaalalahanan ni Klein na ang kanyang mga kalansay ay iba sa mga karaniwang uri na yun. Upang patunayan ito, agad na nakita ng kalansay na walang ulo ang kanyang ulo, at sa sandaling ibalik nito ang ulo, agad itong kumabit muli. Ang nakakagulat na kakayahang ito ang pangunahing dahilan kung bakit, bilang si Archimonde, muntik ng malamo ni Klein ang kontinente. Samantala, namangha si Dalton na ang isang kalansay ay kayang ikabit muli ang kanyang ulo. Ang hindi niya alam ay ang mga nilalang na ito na ipinatawag sa pamamagitan ng kapangyarihang demonyo ay hindi madaling mamatay, at bawat isa sa kanila ay sumusunod sa mga utos at gumagamit ng mga tactical na porma sayon. Ngayon, ang mga mersenaryo na dati minamaliit sila ay nagsisimula ng mangamba dahil ang kanilang pinatay ay maliwanag na tumangging manatiling patay. Alam ni Klein na hindi niya sila masyadong pinahihirapan dahil sa mahinang katawan na ito, 11 lamang ang kaya niyang ipatawag. Ngunit dahil nakapagpahinga na ang lahat, idineklara ni Klein na oras na upang ipagpatuloy ang kanilang naiwan. Habang umaalingaw ang kanilang mga sigaw sa kailaliman ng kagubatan, payapa ang lahat sa Conwell Estate. Nakikinig si Aaron sa mga nakakatawang kwento tungkol kay Klein mula kay Garrison, at masaya si Garrison na ikwento ang mga ito. Habang pinagmamasdan si Aaron, nasabik na makarinig tungkol kay Klein, nahulaan ni Garrison na malamang ay napamahal na si Aaron kay Klein. Sinabi ni Aaron kay Garrison na siya nga, at ipinaliwanag na ito ay dahil napakagaling at napakabait ni Klein. Ngunit ang lalaking tinatawag niyang mabait ay abala sa pagdudulot ng takot at panginginig sa mga tao habang nananatiling walang kibo ang kanyang mukha. Sabi din ni Aaron na si Klein ay banayad at nagbabahagi ng kanyang cookie sa kanya, dahil siya ang pinakamainit ang puso sa buong mundo. Ngunit ang pinakamainit ang puso ay nakikitang malamig na sinusupil ang lahat ng humahadlang sa kanya. Samantala, pabalik sa larangan ng digmaan, nahihirapan si Dalton na makaligtas, at gaano man karaming beses niyang putulin ang mga ulo ng mga kalansay, sa paano man ay patuloy silang muling nabubuo. Sa wakas ay nagkaroon si Dalton ng matinong pag-iisip nang magsimula siyang magtaka kung paano sila patigilin. Mula sa muling pagbuo, at sa sandaling iyon, nakatutok ang kanyang mga mata kay Klein, ang pinagmulan. Naiisip ni Dalton na matatapos niya ang bangungot na ito sa pamamagitan ng pagpapahinto kay Klein, ngunit mula sa kanyang posisyon, mabilis na lumukso si Dalton pasulong, umaasang tamaan si Klein. Ngunit sino ang sumisigaw ng pangalan ng isang tao sa gitna ng isang patagang pag-atake? Habang ang hanggal na kontrabida ay lumulukso pasulong na sumisigaw ng walang kapaki-pakinabang na dahilan, buong pagmamalaki niyang ipinahayag na malapit na niyang wakasan ang mga laro ng bangkay ni Klein. At pagkatapos ng isang maikling deklarasyon ng kontrabida, naghanda si Dalton na sumugod kay Klein, ngunit hindi natinag si Klein, at inaktibo niya ang espesyal na kasanayan sa mata. Habang nagsisimulang kumalat ang enerhiya sa paligid niya, binunot ni Klein ang isang espada at nagsimulang alalahanin ang mga galaw ng espada ni Delane. Sa kapangyarihan ng kanyang espesyal na mata, kayang gayahin ni Klein ang anumang teknik na nakita niya minsan sa paggunita lamang nito. Nagulat si Dalton nang mapagtanto niyang gagamitin ni Klein ang parehong eksaktong teknik ni Delane. Sa kasamaang palad, tulad ng hindi niya naharangan ang atake ni Delane, hindi rin nagawang labanan ni Dalton ang meteor sword ni Klein. Sa isang hampas, tinamaan ng tibak ni Klein si Dalton, na ikinatulala niya sandali. Dahil sa pinsalang kinitil ang buhay ni Dalton, sinabi ni Klein sa kanya na huwag asahan ng isang payapang kamatayan at idineklara na magsisimula na ngayon ang paghuhukom kay Dalton.
Matapos alisin si Dalton, ibinunyag ni Klein na ang teorya ni Dalton tungkol sa ang paglipol sa mangkukulam upang mawala ng bisa ang mga nilikha ng necromancer ay tama. Tutal, bilang si Archimonde, natalo si Klein dahil hindi niya malampasan ang kahinaan na iyon. Ngunit sa pagpihit ng tadhana, ngayon ay mapoprotektahan na ni Klein ang kapangyarihan ding ito salamat sa kakayahan ng Rhineland. Sa madaling salita, lumakas si Klein dahil sa dugo ng kanyang kaaway na si Burkle. Habang nakatingin sa humihinang si Dalton, nagpasya si Klein na baguhin ang mga bagay-bagay ngayong muli siyang isinilang sa bagong buhay na ito. Narinig ito ni Dalton, ngunit sa sandaling tatanungin na sana niya si Klein, si Dalton ay malapit ng harapin ang kanyang huling. Si Klein naman ay pinatatag ang kanyang desisyon na tulungan si Burkle na muling itayo ang nawasak na tahanan ng Rhineland. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Dalton sa isang lugar na ubod ng dilim, walang kakayahang malaman ang kanyang kinaroroonan o makakita ng anuman. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit napagtanto niyang nakalagay siya ng mahigpit sa isang upuan, at hindi siya makakilos gaano man siya magpumiglas. Ilang segundo pagkatapos nito, lumitaw si Klein, na mukhang ang parehong tao mula sa kanyang nakaraang buhay, at sinabi kay Dalton na ito ang lugar kung saan dumarating ang mga kaluluwa sa kabila ng mundo ng mga buhay. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang patunay, na ipinapaliwanag na siya ang lumikha ng sonang ito ng kabilang buhay. Habang sinisikap ni Dalton na maintindihan ang walang kabuluhang sinasabi, binabasa ni Klein. Ang mga akusasyon kay Dalton ay parang sa isang hukom na demonyo. Inihayag niya na noong buhay pa si Dalton, pinagutom at pinagmalupitan niya ang mga aso. Nakasanayan din ni Dalton ang mga abuso alang-alang sa pangangaso, at naalala ni Klein ang tuwa sa mukha ni Dalton kapag ginagawa niya ang mga kalupitang ito. Samantala, nalilito pa rin si Dalton sa kanyang sitwasyon at sinisigawan si Klein na magpaliwanag sa halip na magsalita ng walang saysay. Sasabihan na niya si Klein ng pagbabanta nang bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap habang bumabagsak, pinabagsak lang siya ilang minuto na ang nakalipas, ngunit ngayon ay maayos na siya. Nakikita ang pagkalito sa mukha ni Dalton, ipinaalam sa kanya ni Klein na patay na siya. Ipinaliwanag ni Klein na ang layunin ng kabilang buhay na ito ay ang pagbalik ng karma ng isang tao, at narito lamang si Dalton upang tanggapin ang karma mula sa kanyang buhay. Nagprotesta si Dalton, tumangging tanggapin na siya ay patay na, kaya sinabi niya kay Klein na itigil na ang mga biro at hayaan na lang siyang umalis. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Klein kung naniniwala si Dalton sa kanya o hindi basta't magbayad siya sa kanyang mga kasalanan. Gamit ang enerhiyang demonyo, ipinatawag ni Klein ang mga kaluluwa ng mga namatay na aso na galit na umuungal kay Dalton habang siya ay nanginginig. Habang patuloy na umuungal ang mga aso ng buong bagsik at mas malakas, sinabi ni Klein kay Dalton na makinig sa mga daing ng mga buhay na kanyang winakasan. Agad na pinakawalan sa kanya ang mga aso, at ipinaalala ni Klein kay Dalton na ito ang impyernong binuo niya para sa kanyang sarili. Agad na sinugod ng mga aso si Dalton habang siya'y sumisigaw ng walang magawa, nagmamakaawa at umiiyak. Sa totoong mundo, patuloy ring umaagos ang luha sa mga patay na mata ni Dalton, kahit isa na lamang siyang bangkay. Dahil sinagot nila ang kanyang tawag, nagpasya siyang suklian ang pabor sa pagtulong sa kanya. Ikinaway ni Klein ang kanyang kamay sa hangin upang palayain ang mga undead, at bilang gantimpala sa kanilang tulong, sinira niya ang sumpang gumapos sa kanila at binigyan sila ng kalayaan. Pagkalayas sa kanila mula sa sumpa, nagsimulang maglaho ang mga kalansay hanggang sa tuluyang mawala ng walang bakas. Habang pinagmamasdan ang pagkawala ng alikabok, medyo nalilito si Klein dahil hindi niya maunawaan kung bakit siya buhay. Dahil ang kamatayan ay ang pagguho at pagkalat ng mga buto sa hangin, nakakaranas si Klein ng isang krisis sa gitnang edad nang biglang lumitaw ang isang nakabalabal na figura. Tinatawag si Klein na isang necromancer at tinutukoy siya sa kanyang tunay na titulo bilang ang pangalawang anak ng Rhineland. Inisip ni Klein na ang hindi inanyayahang panauhin ay siguradong pinagmamasdan ang lahat mula sa anino, kaya kalmado niyang hiniling sa nakabalabal na lalaki na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tumanggi ang estranghero, at sa halip ay nagsimula siyang magbuhos ng masamang enerhiya sa mga bangkay na nakakalat sa lupa. May mapagmataas na ngiti, ipinahayag niya na hindi magtatagal ang buhay ni Klein upang malaman kung sino siya. Habang pinapanood ni Klein, ang masamang enerhiya ay sumasanib sa mga katawan, at isa-isa, ang mga bangkay ay nabuhay muli at bumangon bilang mga undead.
Mabilis na napagtanto ni Klein na ginagamit ng lalaki ang mahika ng pagbabalik ng kaluluwa upang kontrolin ang mga patay, na nangangahulugang isa siyang necromancer. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking nakabalabal na bagamat nabigo si Dalton, magagamit pa rin ang mga bangkay. Pagkasabi niyan, naglabas siya ng karaniwang uri ng tawa para sa bawat mahina at madaling itapon na kontrabida. Sa Conwell Estate, nag-aalala si Dunkel kay Klein nang lumapit si Erin upang ikwento sa kanya ang lahat ng narinig niya kay Garrison. Ngunit hindi masigla si Dunkel para makipag-usap habang patuloy niyang iniisip si Klein habang nakatitig sa mahiwagang scroll. Nagtataka siya kung bakit kinuha ni Klein ang isang emergency magic scroll, at ang mas nagpapalala ng kanyang pag-aalala ay 3 oras na mula nang pumasok si Klein sa kagubatan, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Nakikita ni Dunkel na kainahinala ito at ang buong sitwasyon ay nagbibigay na sa kanya ng masamang pakiramdam. Hindi na mapakali, naghanda si Dunkel na lumabas upang hanapin si Klein. Ngunit may ilang tauhan ang sumubok na pigilan siya. Ipinaalala nila sa kanya na ang pag-iwan sa kanyang pwesto ay maaaring magdulot ng problema, at ang paligsahan sa Pangangaso ay patuloy pa rin, ngunit ang mga tauhan ay naroroon pa rin ng mas matagal. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Dunkel ang mga tauhan, napansin niya na suot nila ang sagisag ng pamilya Conwell sa kanilang mga uniforme, dahilan upang matanto niya na sila ay mga alipores ni Dalton. Agad itong nagpatunog ng lahat ng alarma sa isip ni Dunkel, kaya nagpasya siyang takutin sila, na ipinapaalala sa kanila ang kanyang posisyon bilang Knight Commander ng pangunahing linya. Binalaan din niya silang bibigyan ng leksyon kung patuloy nilang haharangyan ang kanyang daan, at sa isang nakakatakot na titig ang mga tauhan ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Takot na takot. Ilang minuto ang lumipas, tinawag siya ni Erin, sinabing lalabas siya para hanapin si Klein. Pagkatapos ay sinabi niya kay Erin na bumalik sa lupain ng pamilya kasama si Garrison, ngunit inihayag ni Aaron na umalis na si Garrison. Nagulat si Dunkel nang marinig ito at nagtaka kung kailan lumayo si Garrison. Sinabi ni Erin kay Dunkel na seryoso ang ekspresyon ng pari bago umalis. Agad na naalala ni Dunkel na sinabi ni Klein sa kanya na punitin ang magic scroll kung biglang nawala ang pari. Nagmamadaling sumakay si Dunkel sa kanyang kabayo, na napansin na hindi nagkataon ang pagkawala ni Klein. Pagkatapos ay pinunit niya ang magic scroll gamit ang kanyang mga ngipin. At sa takot na may tiyak na nangyayari kay Klein, mabilis na sumakay palayo si Dunkel. Balik sa gubat, magkatitigan pa rin si Klein at ang necromancer, ngunit mas ikinababahala ni Klein na naubos na ng huling laban ang lahat ng kanyang enerhiyang demonyo, kaya hindi niya magamit ang necromancy. Sa pagtingin sa nakakabaliw na sitwasyon sa harapan niya, napansin ni Klein na hindi na magtatagal ang kanyang katawan sa isa pang laban. Samantala, sa sandaling utusan ng necromancer ang kanyang mga alagad na umatake at alisin si Klein, ang pinakamabagal na undead sa kasaysayan ng zombie ay umusad patungo kay Klein, umaatungal. Sa kabila ng kanyang pagiging dehado, nanatiling hindi nababahala si Klein habang tinutuya niya ang necromancer sa pagtatangkang alisin siya. Sa paggamit ng gayong kasanayan sa mahika ng pagbabalik kaluluwa sa gitna. Doon mismo, nagsimulang umilo ang likod ng kamay ni Klein, hudyat na napunit na ang magic scroll. Ang mga undead ay unti-unting lumalapit, umaangal at itinaas ang kanilang sandata para sugurin siya, ngunit may mapanuksong ngiti, sinabi ni Klein sa necromancer na tapos na siya. Doon mismo, isang lilang liwanag ang sumabog mula sa sagisag sa likod ng kamay ni Klein habang litong-lito ang necromancer sa ibig sabihin ni Klein, bago pa niya maintindihan ang nangyayari, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang lumitaw habang tumalon si Garrison sa harap ni Klein, tinatalo ang ilan sa mga zombie, na may banal na liwanag. Pagkatapos ay nagsimulang magbasa ng banal na orasayon si Garrison habang nililinis ang mga undead sa kanyang daanan gamit ang banal na liwanag. Matapos silang pabagsakin, hinimok ni Garrison si Klein na magpahinga at sa parehong oras ay nanatili ang necromancer na tuliro sa gulat sa nasaksihan niya. Sa pagtingin kay Garrison, agad siyang kinilala ng necromancer bilang ang sikat na banal na ahente. Samantala, matatag na nakatayo si Garrison na puno ng kumpiyansa, napapalibutan ng maliwanag na gintong liwanag, pinapagaan ang loob ni Klein na maging panatag dahil narito ang isang makapangyarihan tulad niya. Tungkol sa pagkakakilala kay Garrison bilang ahente, mayroong 3 sandata ng tao, na sumusunod sa mga utos ng Santo Papa nang may lubos na pagsunod.
Ang tatlong ito ang pinakamalakas na yaman ng simbahan at sila lang ang may kakayahang humawak sa banal na relikyang iniwan ni Sanggol. Sinasabing bawat isa sa mga ahenteng ito ay nagtataglay ng lakas ng isang buong kuta, at sa kanilang lahat, ang nagtataglay ng pinakadakilang likas na lakas ay walang iba kundi si Garrison. Habang patuloy na umaatake ang mas maraming undead, walang kahirap-hirap silang sinusupil ni Garrison gamit ang kanyang kamao habang nagbabanggit ng panalangin upang dalisayin ang mga undead. Madaling nailisutan ni Garrison ang pulutong, sinagupa ang ilang kalaban nang hindi man lang pinagpapawisan, kaya't malinaw na ang lalaking ito ay kailangan na sa isang remake ng The Walking Dead. Habang ipinapamalas ni Garrison ang tinatawag niyang paghatol, ang pangunahing nagkasala na siyang nagsimula ng buong kaganapan ay nanunood ng gulat. Nagsisimula siyang questionin ang bawat desisyon na nagdala sa kanya dito at tila naiintindihan kung bakit isang ahente ng simbahan ang nasangkot sa simpleng kaguluhang ito. Lalong nagulat ang lalaki sa nakakagimbal na kapangyarihan ni Garrison, kaya nagpasya siyang tumakas, alam niyang kumalaban siya sa maling tao. Habang papalapit si Garrison sa kanya upang dalisayin ang pinagmulan, sinubukan ng nakamaskarang lalaki na tumakas, dahil ang pagharap sa isang halimaw ay hindi bahagi ng trabahong binayaran sa kanya. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makakilos, buong puwersa siyang hinatak ni Garrison mula sa lupa, hawak ang kanyang ulo. Habang siya ay nagpupumiglas sa ere, nahulog ang kanyang maskara at nagmakaawa siya para sa kanyang buhay. Ngunit nagpasya si Garrison na saktan ng matindi ang mukha ng lalaki. Habang nahihirapan ang nakamaskarang lalaki na huminga, hindi pinansin ni Garrison ang lahat ng kanyang pagtutol at ipinagpatuloy ang kanyang mapaminsalang gawain. Bago matapos ang kanyang mapaminsalang gawain, nanlalaki na ang mga mata ng lalaki sa matinding sakit at nang tuluyan ang matapos ni Garrison ang kanyang gawain, walang kahirap-hirap niyang winakasan ang buhay ng lalaki. Ang matinding epekto ng ginawa niya ay kitang-kita sa paligid, hanggang sa paanan ni Klein. Pagkatapos ni Garrison, tinawag niya si Klein, na hindi mapakali matapos masaksihan ang napakalaking lakas ni Garrison. Halos hindi humakbang si Garrison at sumugod lang, ngunit sa matinding presyon ng kanyang aura, mahigit 20 bangkay ang napaira piraso sa mismong lugar. Hindi mapakali si Klein habang papalapit si Garrison sa kanya na may duguan na mga kamay, at habang tumutulo ang dugo sa buhok ni Klein, natakot si Klein, iniisip na siya ang susunod na repolyo na paghihiwain. Sinabi ni Garrison na nagmadali siyang pumunta matapos maramdaman ang bakas ng necromancy na nagmumula sa kagubatan. Ngumisi siya ng nakakapangilabot, sinabi kay Klein na may tila hindi siya lubos na nauunawaan. Inilagay ni Garrison ang kamay niya sa balikat ni Klein, sinasabing iba ang enerhiyang demonyo na naramdaman niya kanina sa nakamaskarang lalaki. Sa mismong sandaling yun, kinabahan si Klein, at nakita ang ekspresyon sa mukha ni Garrison, tiyak si Klein na handa ang pari na gumawa ng aksyon laban sa kanya dito kung siya ay magkamali. Sa kabutihang palad, dumating si Dunkel sa tamang-tamang oras, nagtatanong kung ayos lang ba si Klein. Paglingon ni Klein upang makita si Dunkel, hindi pa siya kailanman nakadama ng ganitong kalaking ginhawa sa pagkakita sa ibang tao sa kanyang maikling buhay. Habang dumadaloy ang ginhawa sa kanyang katawan, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Klein at nahulaan niyang marahil ay dahil sa labis na paggamit ng necromancy para sa kanyang mahinang katawan. Pagkatapos nito, napasubsob si Klein sa lupa, kaya't natarante si Dunkel at dali-daling lumapit kay Klein para tingnan siya. Tulad ng isang nag-aalalang ina, nagtatanong si Dunkel ng may pagkabahala kung ano ang nangyari kay Klein at bakit siya nababalutan ng dugo, kahit na ang dugo ay iilang patak lamang mula sa kamay ni Garrison. Binaliwala ni Klein ang sandamakmak na tanong at sinabi kay Dunkel na tigilan ang pagsigaw sa kanyang mga tenga at yakapin na lang siya dahil malapit nang bumigay ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay tinanong siya ni Dunkel tungkol kay Dalton at simpleng sumagot si Klein na tinalo niya ito dahil unang tinangka ni Dalton na patayin siya. Ilang araw pagkatapos nito, si Delken, ang ama ni Dalton at ang konde ng pamilya Conwell, ay nagpatawag ng isang pagpupulong upang humingi ng katarungan para sa kanyang namatay na anak. Tumanggi siyang tanggapin na tinangka ni Dalton na paslangin si Klein at iginiit na ang kanyang anak ay isang kabalyero na may karangalan at katapatan. Galit na sinabi ni Delken sa mga Rinilans na huwag ipit si Dalton sa pagpatay at iginiit na hanapin nila ang tunay na salarin. Ngunit nagpakita si Henkel ng katibayan mula sa investigasyon sa insidente,
na nagpapakitang hindi nagbago ang kwento ni Klein kahit matapos ang matinding pagtatanong. Nagpakita rin si Henkel ng talaan ng humigit kumulang 20 mersenaryo na ipinadala mula sa Conwell Estate sa parehong oras na nawala sina Dalton at Klein. Mula sa ebidensyang ito, naniniwala si Henkel na si Dalton ay may ginagawang masama laban kay Klein. Ang nakapipinsalang ebidensya na ito ay ikinagulat ni Delcan, na naging dahilan para hindi na siya makapagpaliwanag pa. Isinumpa niya ang mga mersenaryo ng pag-ulong dahil sa pag-iwan ng ebidensya matapos niya itong sabihan na maging lubhang maingat. Nang makita niyang siya ay nasukol, nagpasya si Delcan na magpalit ng paksa sa pamamagitan ng pagtatalo na ang buong insidente ay walang saysay, lalo na ang bahagi tungkol sa pagpatay ni Klein kay Dalton. Dahil si Dalton ay sapat na ang kasanayan para makasali sa mga kabalyero, tumanggi si Delcan na maniwala na si Klein, na hindi pa nakahawak ng espada, ay makakapagpabagsak sa kanya. Ang punto ni Delcan ay may katuturan sa konseho habang inaalala nilang nakita si Klein sa demonstrasyon ng eskrima at narinig pa nila si Henkel na nagsasabing walang mana si Klein. Nagsisimulang questionin ng konseho kung paano nakapatay ang isang batang walang mana ng isang bihasang espadachim at ito ay akmang-akma sa plano ni Delcan. Kahit nabigo si Dalton na patayin si Klein, plano ni Delcan na ilibing ang sekretong ito, sa takot na sasama rin siya sa mga ninuno kung malalaman na sinubukan nilang paslangin ang isang direktang inapo. Upang makalabas dito ng walang gallows, nagpasya si Delcan na muling magbago ng taktika sa pamamagitan ng pag-atake sa ina ni Klein. Pinapaalalahanan niya ang konseho na ang ina ni Klein, si Claire, ay napapalibutan ng kakaibang tsismis hanggang sa kanyang kamatayan at nagpakilala rin si Klein bilang si Archimonde noong bata pa siya. Ikinatwiran ni Delcan na hindi nila maaaring paniwalaan ang salita ni Klein at ay paraatang kay Dalton ang pagiging isang mamamatay tao. Nagalit, inutusan ni Henkel si Delcan na bantayan ang kanyang bibig. Ngunit patuloy na pinipiga ni Delcan ang puntong ito at inakusahan si Klein na umupa ng isang tao upang alisin si Dalton. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na si Klein ang may kasalanan, ngunit sinusubukan niyang ipagbintang ang krimen kay Dalton. Biglang bumulalas ang isang boses sa bulwagan, na inuutusan si Delcan na itigil ang paggawa ng kasinungalingan. Lumingon si Delcan upang tingnan kung sino ang nang-ahas na kausapin siya ng ganoon. Para lang makita si Klein na buong kumpiyansang naglalakad papasok sa bulwagan. Inihayag ni Klein na nakikinig siya sa buong deliberasyon at hindi na niya kinaya ang walang saysay na pinagsasasabi ni Delcan. Sinabi niya sa konseho na kinuha ni Dalton ang mga mersenaryo para patayin siya kaya simpleng ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpigil kay Dalton. Idinagdag pa ni Klein na iginigiit niya na isang misteryosong figure ang nagpabago kay Dalton at sa kanyang mga tagasunod upang maging mga undead at dumating si Garrison sa tamang oras upang suplen sila. Matapos marinig ang maikling salaysay ni Klein, kaagad siyang inakusahan ni Delcan ng pagsisinungaling. Ngumisi lang si Klein at bumawi sa pamamagitan ng pagtatanong kay Delcan kung ang akusasyon niya, na si Klein ay si Archimonde ay mas kapani-paniwala. Dahil nakitang bumaliktad ang kanyang plano, agad na nagngit-ngit ang ngipin ni Delcan at tumahimik. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay bahagi ng pasya na ginawa ni Klein matapos mawala si Dalton sa eksena. Ipinangako niyang ibabangon muli ang pamilya Rhineland na nalugmok dahil sa kanyang kamatayan, gamit ang sarili niyang mga kamay. Ayaw ni Klein na lapastanganin ng mga linta na nagpapanggap na sila'y mga kaapu-apuhan ang leg-asya ni Burkle, at ang simula ng plano ni Klein ay ang ilagay sa kanilang nararapat na lugar ang mga sangay ng pamilya. Ilang sandali ang lumipas, may kumatok sa pinto at pumasok ang magandang babae na nasa huling pulong, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli. Siya ay agad na ipinahayag sa pintuan bilang si Leah Palwevern, commander ng Blue Holy Spear Knights. Nagtataka si Klein kung ano ang ginagawa niya rito at naaalala niya na si Leah ay naroroon din sa demonstrasyon ng eskrima. Sinabi naman ni Delcan kay Leah na hindi siya dapat narito dahil walang kinalaman ng usapin sa pamilya Palwevern, ngunit inihayag ni Henkel na inanyayahan niya si Leah na lumahok sa pagtitipon. Dahil si Dalton ay dati nang nakilahok sa mga misyon sa ilalim ng kanyang utos na panggabi, naniniwala si Henkel na mayroon siyang buong karapatang dumalo sa pulong na ito. Sa sandaling habarin ni Leah ang kanyang jacket, sumulyap ang kanyang mga mata sa direksyon ni Klein at nagtama ang kanilang mga tingin. Pagkatapos, kinaway niya ito, tinatanong kung maaari silang mag-usap ng pribado.
Naguluhan si Klein sa biglaang paanyaya at nagtataka kung bakit gustong makipag-usap ni Leah sa kanya ng pribado. Hindi ikinatuwa ni Klein nang payagan ni Henkel si Leah na makipag-usap sa kanya ng pribado nang hindi siya kinonsulta muna. Para lalong lumala ang sitwasyon, sinabihan siya ni Henkel na huwag magtagal. Naiirita si Klein sa buong sitwasyon, lalo na't hindi pa siya kailanman nagkagusto sa mga kabalyero. Gayunpaman, matapos niya itong pag-isipan, napagtanto niya na maaaring maging pabor ito sa kanya. Nagpasya si Klein na 3 lamang ang dahilan kung bakit gustong makipag-usap ni Leah sa kanya ng pribado at iyon ay kumpirmasyon. Pagdududa, o kaya'y isang uri ng pagsubok. Anuman ang kanyang intensyon, handa siya sa anumang ihaharap nito sa kanya. Dahil doon, nagpaalam siya at sumunod kay Leah, na ang pakiramdam ay parang isang tupa na iniaakay sa katayan. Gayunpaman, walang balak si Klein na umurong at ayaw na niyang tumakas sa mga problema, lalo na ngayong may malinaw siyang layunin. Sa katunayan, nakapagdesisyon na siyang gamitin ang lahat ng nasa paligid niya upang isulong ang kanyang mga ambisyon, anuman sila. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang dalawa sa isang silid sa gilid at sa sandaling sumara ang pinto sa likuran nila. Bigla na lamang idiniin ni Leah si Klein sa dingding sa isang medyo kaduda-dadang paraan. Sa hindi pa yun sapat na nakakagulat, agad siyang nagtanong kung pwede niya itong hawakan. Si Klein ay ganap na nabigla, na parang ang biglaang pagkakadarang sa pader ay hindi pa sapat na nakakagulat, ngunit ang kakaibang hiling ni Leah ay mas lalo pang nagpagulo sa kanya. Kung pag-uusapan si Leah, siya ang panganay na anak ng pamilyang Paul Wyvern, na isa sa 3 dakilang bahay duke kasama ng pamilyang Rhineland, at magaling siya sa sibat. Dahil dito, ginawa siyang kapitan ng Blue Holy Spear Knights. Dahil sa kanyang talento, marami siyang mga talaan minsan ay mag-isa niyang pinuksa ang isang buong pulutong ng mga halimaw. Kasabay ng pagprotekta sa mga sibilyan. Tila matigas siya habang inuutusan si Klein na sumunod ng mabilis, ngunit ipinagtanggol ni Klein ang sarili sa pagsasabing malinaw na nasa likuran niya siya. Sinabi ni Leah kay Klein na huwag isipin na magkapamilya sila dahil hindi sila magkalapit. Dati, sinabi ng ama ni Klein sa kanya na ang tiyahin niya ang ikalawang asawa ng duke ng Paul Wyvern, na siyang dahilan kung bakit pinsan niya si Leah. Ito ang narinig ni Klein mula sa kanyang ama, ngunit lumilitaw na si Leah ang anak ng unang asawa, kaya wala silang ugnayan, na nangangahulugang lubos silang estranghero. Noon din, sinabi ni Leah kay Klein na mayroon siyang personal na kailangan tingnan. At ito ang oras na itinulak siya ni Leah sa pader. Lumapit siya gamit ang kanyang cute na labi, tinatanong ang ating lalaki kung maaari ba siyang humawak sa kanya. 1,000 tanong ang tumatakbo sa isip ni Klein nang marinig ito habang nag-iisip siya kung ano ang balak ni Leah. Sinusubukan ni Klein na unawain siya, pero hinawakan siya ni Leah sa braso para siyasatin. Nagsimula siyang ipitin ang kanyang katawan upang tingnan ang texture ng kanyang balat. Kinuha niyang walang lamang peklat o paltos ang kanyang mga kamay, at inihalin tulad niya ang mga kamay ni Klein sa kamay ng isang sanggol. Inamin ni Leah na ang mga master swordsmen ay walang calluses sa kanilang mga kamay, pero sa pinakamababa, may mga tiyak na bahagi na tumigas. Pagkatapos ng kanyang inspeksyon, diretsyong tinitigan niya si Klein sa mukha at ipinabatid na malinaw niyang nakikita na hindi pa ito nakakahawak ng espada kailanman dahil ang mga kamay nito ay walang bakas ng kasanayan sa pag-eespada. Dahil dito, ipinahayag ni Leah ang kanyang pagtataka kung paano niya nagawang talunin si Dalton, isang sanay na kabalyero kasama pa ang 20 mersenaryo. Sa sandaling yun, diretsyong lumapit si Leah sa malaking tanong, tinanong si Klein kung may itinatago siyang ibang kapangyarihan, ngunit itinulak siya palayo ni Klein. Ngumisi si Klein habang tinatanong si Leah kung ipinahihiwatig niyang siya si Archimonde. Mula sa kanilang maikling interaksyon, nakita na ni Klein kung gaano kapanganib si Leah dahil hindi lamang siya mausisa, kundi aktibo siyang naghahanap ng reaksyon. Hindi isang sagot. Sa kanyang kasalukuyang paninindigan, ang pananahimik ay magiging isang pag-amin, habang ang anumang pagtatangka na mag-alinlangan ay magpapatibay lamang sa kanyang hinala. Dahil dito, napagtanto ni Klein na ang tanging paraan para makawala ay maging mas agresibo at kumpiyansa kaysa sa kanya. Nagsalita si Klein ng may kumpiyansa, tinatanong si Leah kung ano ang problema kung siya nga talaga si Archimonde, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, tinawanan siya ni Leah. Tinawag siya ni Leah na isang maliit na paslit na hinding-hindi magiging si Archimonde, at ang mga salita ni Leah ay lubos na nakasira sa damdamin ni Klein.
Nganga ang bibig niya sa gulat bago tanungin si Leah kung tinawag siya nitong paslit, at kinumpirma ito ni Leah bago pa magdagdag ng asin sa kanyang sugat. Eksplisitong sinabi ni Leah sa kanya na masyado siyang maliit para maging si Archimonde dahil ang kanyang mga proporsyon ay puro mali, at ang kanyang mukha, kasama ang kanyang pangangatawan, ay dumaranas ng deficit aura. Sa kanyang pagtatapos, ipinaalam niya kay Klein na siya ay isa lamang paslit at maliit pa nga. Nawala ng salita si Klein dahil sa matinding pinsala sa emosyon, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya. Sinabi ni Leah kay Klein na hindi siya si Archimonde, at hindi rin siya marunong gumamit ng espada, kaya nagtataka siya kung paano ang isang tulad niyang walang silbi ay kayang talunin ng isang kabalyero. Nang sandaling yun, sinabi ni Leah kay Klein na hahalikan niya ito, ngunit masyado siyang gulong-gulo ang isip para maintindihan man lang ang sinasabi nito. Tinatanong niya kung sinusubukan ba niya itong suhulan o ano, ngunit iminungkahi ni Leah na bumalik na sila sa loob dahil mahuhuli sila. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Klein at Leah sa silid ng konseho, at sa kaloob-looban niya, umamin si Klein sa sarili na siya ay isang walang silbing pangalawang anak na namalagi sa isang monasteryo sa loob ng 7 taon. Naiintindihan niya kung bakit hindi sila maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang pinatay niya si Dalton bilang pagtatanggol sa sarili. Patuloy pa ring tinatanong ng Duke si Leah kung ano ang kanilang pinag-usapan nang biglang makuha ni Klein ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagbabaon ng kanyang espada sa sahig. Itinuro niya ang kanyang espada kay Delcan, ang ama ni Dalton, at sinabihan nito na nais niyang ayusin nila ang usapin sa paraang hilaga. Nagulat ang lahat nang humingi si Klein ng pagsubok sa labanan, at agad itong pinag-usapan ng buong silid. Maliwanag, ito ay isang sinaunang tradisyong panghukuman ng hilaga na ginagamit kapag ang isang alitan ay hindi madaling malutas. Sa esensya, walang limitasyon sa mga armas o teknik na maaaring gamitin, at ang resulta ng duelo ang nagiging huling pasya. Sa esensya, ito ay isang sitwasyon kung saan naglalaban ang dalawang panig. Ipinahayag ni Delcan ang kanyang pagkagulat, at sinimulan niyang tanungin si Klein kung bakit nito pipiliin ang isang bagay na tulad nito, ngunit ipinaalam ni Klein sa kanya na mayroong daan-daang dahilan. Ipinaalala ni Klein kay Delcan na sa kabila ng ebidensya na tinangka siyang patayin ng kanyang anak muna, gusto pa rin niya itong ipahamak. Para bang hindi pa ito sapat, ininsulto rin niya ito at ang ina nito sa proseso, ngunit sa kaibuturan, alam ni Klein na wala siyang pagmamahal sa inang tinutukoy niya dahil ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si Archimonde. Nagsimulang yutol-yutol si Delcan, at hinimok siya ni Klein na bilisan ang kanyang desisyon. Para mapaghintay ang mga maharlika, lumingon si Delcan, at napagtanto niyang nasa sabik na ang mga maharlika sa ideya ng isang pagsubok sa pamamagitan ng labanan. Sumabat din ang ama ni Klein, sinasabihan ng lahat na ito ay magiging garantiya na ang resulta ng duelo ay magiging pinal. Idineklara niyang walang bisa ang lahat ng naunang ebidensya, at sa sandaling marinig ito ni Delcan, napagtanto niyang magagamit niya ito sa kanyang kalamangan. Tinatanong niya si Klein kung sigurado ba talaga ito sa kanyang desisyon dahil wala itong mana, at nang hindi nakakuha ng tugon mula kay Klein, nangangarap na si Delcan kung paano niya matatalo si Klein. Ngunit lingid sa kaalaman niya, si Klein ay may parehong plano para sa kanya. Kapag nagkasundo na ang dalawa sa duelo, ipinahayag ng Duke na ito ay magaganap sa loob ng 4 na araw. Lingid sa kaalaman nila, hindi lang basta pinatindi ni Klein ang sitwasyon dahil simula pa lang ito ng gusto niyang gawin. Balak niyang gamitin si Delcan bilang batong tangtungan upang ipakita sa iba pang sangay ng pamilya ang kanyang plano na buwagin at muling itatag ang pamilya. Nang marinig kalaunan ni Delay ng desisyon ni Klein na tahakin ang ruta ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan, labis siyang nag-alala sa pagpili ng ganoong matindi at mapanganib na daan. Tinatanong niya si Klein kung alam nito kung gaano ito kapanganib, at sinisiguro ni Klein sa kanya na alam niya ang mga panganib. Hinihimok ni Klein ang kanyang kapatid na tanggapin na lang ito kung ano ito dahil tinanggap na rin ng kanilang ama. Sobrang nag-aalala si Delay na iminungkahi pa niya na maging tagapaglaban ni Klein sa pagsubok, ngunit tumanggi si Klein. Sinasabi ni Klein kay Delay na mayroon pa ring iisang dahilan kung bakit nananatili ang kanilang kapangyarihan, kahit na palaging sinusubukan ng mga sangay na pamilya na pabagsakin sila. Ito ay dahil sa isang simpleng dahilan, at ito ay dahil ang kanilang ama ang pinakamalakas na espadachim, habang si Delay naman ang kanyang kahalili. Hinihimok ni Klein ang kanyang kapatid na tingnan ang mas malaking larawan bago mag-alok na pumalit para sa kanya sa laban.
Ipinapalam niya kay Delaine na ito ay magbibigay lamang sa mga sangay na pamilya. Ang pagkakataong patayin ang tagapagmana ng Rhineland. Sa kaibuturan, alam ni Klein na mahirap ang sitwasyon para sa kanyang kapatid. Ngunit alam ni Klein na wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito upang maisalba ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Delaine sa kanyang kapatid kung gaano siya kasaya noong unang araw ipinanganak si Klein dahil matagal na siyang naghahangad ng isang nakababatang kapatid. Kahit magkaiba sila ng ina, hindi ito mahalaga kay Delaine. Sa huli, nawala sa kanya ang kanyang kapatid sa monasteryo, at pagbalik pa lang niya, nasangkot siya sa isang pagsubok sa pamamagitan ng labanan na maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Na may luha sa kanyang mga mata, hinawakan ni Delaine si Klein, at ang reaksyon ni Delaine ay labis na ikinagulat ni Klein. Bago pa man masabi ni Delaine ang nasa isip niya, pumasok si Dunkel sa silid para sabihin sa kanila na pinili na ni Delken ang kanyang kampyon, at ito ay si Rendell, isang right-wrong pinatalsik mula sa imperyo na nagpakita ng kanyang galing sa labanan. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit siya pinatalsik ay ang kanyang hindi mapigil ang hilig sa pakikipaglaban na nauuwi sa kamatayan ng kanyang mga kalaban. Lumipat ang tagpo sa isang taberna kung saan makikita si Rendell, isang lalaking kasing laki ng Goliath, na umiinom habang napapalibutan ng mga nakahandusay at tila walang buhay na katawan ng mga taong kanyang napinsala ng matindi, para lamang sa kanyang libangan. Ipinahayag ni Rendell ang kanyang pananabik na makaharap ang isang batang lalaki dahil gusto niyang marinig ang matinding iyak ni Klein kapag lubos niya itong napapahirapan. Sa araw ng duelo, ibinigay ni Dunkel kay Klein ang espada na kanyang inihanda. Ito ay isang espada na nababasag kapag tumama sa espadang may mana, at mukhang nasiyahan si Klein sa espada. Buong kumpiyansang pumasok si Klein sa arena, at nagulat ang mga taong naruroon sa arena na siya ay nagpakita. Kahit si Delken ay nakaupo sa executive area sa tabi ni Henkel, at ipinahayag niya ang kanyang pagtataka na nagpasya si Klein na personal na lumahok sa laban. Tinatanong niya si Henkel nang may panunuya kung magiging maayos ba ang kanyang anak, dahil si Rendell ay isang dakilang mandirigma mula sa imperyo. Sinabi ni Delken kay Henkel na sana ay si Delaine na lang ang kanyang ipinadala. Ngunit nanatiling tahimik si Henkel sa halip na makipag-usap sa kanya sa kanyang walang saysay na mga salita. Sa arena, nagtataka si Klein kung nasaan ang kanyang kalaban, at sa sandaling yun, naramdaman niyang may humipo sa kanyang balikat mula sa likuran. Siya pala ay ang matangkad na si Rendell, at hinawakan niya si Klein, na sinasabing sabik siyang malaman kung anong tunog ang gagawin nito kapag siya ay malubhang mapinsala. Sa reaksyon sa biglaang paghawak ng lalaki sa kanya mula sa likuran, lumundag palayo si Klein mula rito at nagulat ang mga manunood nang makita si Klein na tumatakbo palayo sa kanyang kalaban. Sinamantala ito ni Delken, sinasabi kay Henkel na walang paraan upang mahawakan ni Klein ang duelo dahil tumatakbo na siya bago pa man ito magsimula. Kahit si Rendell ay tinutukso si Klein dahil sa labis na takot gayong hindi pa formal na nagsisimula ang laban, ngunit kaunti lang ang alam nila na si Klein ay hindi naman talaga natatakot. Nagulat lang siya, at ito ay dahil sa trauma kung paano hinawakan ni Garrison ang kanyang balikat noong huli. Samantala, naroon din si Leah upang panoorin ang laban-laban sa kagustuhan ng kanyang madrasta na si Helene. Sinabi ni Leah sa kanyang assistant na si Knight na wala siyang pakialam sa iniisip ni Helene dahil hindi niya ito ina. Idinagdag niya pagkatapos na may mga bagay siyang kailangang kumpirmahin gamit ang sarili niyang mga mata. Naalala rin ni Klein na sinabi sa kanya ni Leah na hahalikan niya ito kung matatalo niya ang isang Knight, at halos masuka siya sa reaksyon dito. Binabalaan ni Klein si Rendell na huwag na siyang hawakan muli, ngunit ginawa pa rin niya ito. At hindi nagpigil si Klein sa pagpukol ng masasakit na salita sa kanya, sinasabing napakapangit niya, kung kaya't iniwan siya ng imperyo. Labis itong tumagos sa kaluluwa ni Rendell, ngunit pilit siyang nagpakatatag, at sinabi niya kay Klein na dahil bastos ang bibig niya, mas nakabubuti nga iyon. Nang mapagtanto ni Klein na hindi bibitaw si Rendell sa kanyang Amerikana, sinimula ni Klein na kalagan ang butones ng kanyang Amerikana. Noon din, sinuntok ni Rendell ang kinatatayuan ni Klein ng matinding lakas kaya ito'y gumuho. Gayunpaman, nang hamupa ang lahat, napagtanto ni Rendell na ang Amerikana lamang ni Klein ang kanyang hawak. Ang mga manunood naman ay labis na namangha dahil sa tindi ng lakas ni Rendell. Kapag tuluyang hamupa ang alikabok, nakita nila si Klein na nakatayo sa malayo kay Rendell. Mula sa una nilang pagtatagpo, naunawaan na ni Klein na ang direktang pagharap kay Rendell ay hindi dapat gawin.
Kung susubukan man lang niyang salagin ang atake nito, siya ang siyang mapapahamak, at dahil dito, napagtanto ni Klein na hindi siya pwedeng magpabeya sa laban. Inamin ng mga nanunood na napakahusay ni Klein sa pag-iwas sa atake ni Rendell, ngunit ang problema ay paano siya mananalo laban sa isang higanteng halimaw tulad ni Rendell. Naririnig ni Delane ang mga tao na nag-uusap tungkol sa kung paano mapapahamak si Klein sa laban, at ito ang ikinakatakot niya. Gumawa muli ng galaw si Rendell sa pamamagitan ng pagsugod kay Klein, ngunit inilega ni Klein ang suntok bago hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban. Itinutok niya ito sa leeg ni Rendell, ngunit madali siyang binuhat ni Rendell na parang isang piraso ng Lego at inihagis sa kabilang direksyon. Napanatili ni Klein ang kanyang aura sa paglapag sa espada at pagpapanatili ng kanyang balanse. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magpahinga, sumugod sa kanya si Rendell, inihahambalos ang kanyang espada. Nagawa ni Klein na harangan ang atake, at tinukso siya ni Rendell, sinasabing hindi siya mananalo sa pagtakbo lamang. Kinutya ni Rendell si Klein, sinasabihan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa necromancy, tinatanong kung hindi ba siya ang dakilang Archimonde. Narinig ito ni Klein, at ang galit ay nagdulot para lumabas ang kanyang malademonyong enerhiya. Naramdaman ni Rendell ang aura, at siya ay lumukso paatras sa takot. Maging ang mga nanunood ay nagtataka kung bakit biglang lumukso paatras si Rendell, ngunit sila ay masyadong nabulag sa katotohanan na pinagbibigyan lang ni Rendell si Klein. Alam naman ni Rendell, sa kabilang banda, na nararamdaman niya ang isang masamang aura tulad ng kay Archimonde na bumabalot kay Klein. Nagpapanik si Delkin nang makita niya ang kanyang kampyon na kakaiba ang kinikilos, at sa puntong yun, tiniyak ni Klein kay Rendell na hindi siya kailangang mag-alala dahil hindi niya gagamitin ang necromancy sa kanya. Dahil siya ay isang Rhineland, alam ni Klein na ang arena ay isang lugar para patunayan ang sarili sa pamamagitan lamang ng espada. Kaya halata namang hindi siya gagamit ng necromancy. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao para kay Klein, isinisigaw ang pangalan niya, kaya nabago ang kapaligiran. Naglaho ang kumpiyansa ni Delkin, at nahirapan siyang umupong muli ng comfortable. Sa arena, ayaw tanggapin ni Rendell ang nakita niya, at nagpasya siyang ito ay isang pagkakataon lamang, dahil ilang antas ang lamang niya sa parehong tibay at lakas. Bukod pa rito, alam niyang walang aura si Klein, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang kaalaman sa Imperial Swordsmanship, na ang lakas ay nasa walang pigil na paggamit ng mana. Ito ay isang kasanayan na nagpapataas sa paghinga, mga kalamnan, at maging sa daloy ng dugo, kaya itinutulak ang bawat pandama sa sukdulan. Sa umaapaw na aura sa loob at paligid ng kanyang katawan, nakapananatili siya sa kanyang balanse, at nakapananatili siya sa kanyang balanse. Gayunpaman, nakaiwas pa rin si Klein dito, at sinimulan niyang sundan ang mga galaw ni Rendell upang obserbahan ang kanyang teknik at kapasidad ng mana. Nagiging lila ang kanyang mga mata habang sinusuri niya ang lahat ng daanan ng espada ni Rendell, at pagkalipas ng ilang sandali, galit na galit si Rendell dahil hindi pa rin niya nagagawang tamaan si Klein. Nagpakawala siya ng napakalaking aura na nakapaloob sa kanyang espada at sinubukang tuluyang pabagsakin si Klein. Tumama ang espada at nagdulot ng matinding paghampas sa lupa, ngunit nang lumino ang usok, napansin niyang nawawala na si Klein. Nagsimulang mag-alala si Rendell dahil alam niyang oras na lang ang pinag-uusapan. Biglang lumitaw si Klein sa likuran niya na ang espada ay perpektong nakatutok sa kanya dahil lubos siyang walang depensa. Gamit ang teknikong Meteor Sword, gumamit si Klein ng malakas na hiwa na damapo sa likuran ni Rendell. Lahat ng nanunood, kasama si Delane, ay nakilala ang teknik ng espada, at ang kakayahan ni Klein na gamitin ang teknik ay labis na ikinagulat nila. Sumigaw si Rendell sa sakit habang nagtataka kung paano nagagawa ito ni Klein nang walang mana. Si Leah, na lubos na nakatutok sa laban, at ang dalawa pa ay nagawang gamitin ang mga teknik sa espada upang masugatan si Klein. Si Leah, na lubos na nakatutok sa laban, ay namula na parang kamatis nang makita niya ito sa lubos na pagkabigla. Bago ang laban, ipinahayag ni Henkel ang kanyang panghihinayang kay Dunkel sa kanyang opisina. Pinanghihinayangan niya ang katotohanan na wala siyang magawa tungkol sa sitwasyon dahil kung makikialam siya, mas lalala lamang ang karangalan ng pamilya. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil ang kalaban ni Klein ay isang sanay na mandirigma, na tiyak na wala siyang laban. Tinanong siya ni Dunkel kung bakit niya pinayagan ang duelo na magpatuloy gayong alam niyang walang laban si Klein. Sabi niya ipinagtanggol ni Klein ang kanyang yumaong ina,
at kinamumuhian ni Henkel ang sarili dahil hindi niya ito nailigtas nang siya ay markahan bilang Archimonde at mapilitang manatili sa monasteryo. Dahil dito, iniisip ni Henkel na wala siyang karapatang pigilan ito sa kasalukuyan, at kinakagalitan ni Henkel ang sarili sa pagiging napakawalang kakayahan. Gayunpaman, hinihimok ni Dunkel ang lalaki na huwag mag-alala dahil hindi kailanman pumipili si Klein ng labang, alam niyang hindi niya kayang ipanalo. Ngayon na nasasaksihan ng Duke ang kanyang anak na lumalaban ng personal, lubos siyang nabigla dahil tama si Dunkel tungkol sa kanya. Si Klein ay isang malakas na mandirigma, at siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Siya ay isang malakas na mandirigma dahil siya ay isang malakas na mandirigma. Sumigaw siya kay Klein na mag-ingat, ngunit hindi man lang gumalaw si Klein. Saktong tatama na ang espada ni Randall sa kanya. Isinangga ni Klein ang kanyang espada upang harangan ang atake. Saktong tatama na ang espada ni Randall sa kanya. Isinangga ni Klein ang kanyang espada upang harangan ang atake. Dahil partikular niyang hiniling ang espadang ito ay nabasag. Nakita ito ni Randall, at tinawanan niya si Klein, ngunit bigla niyang nakita si Klein na lumulukso patungo sa kanya na may ngiti sa mukha. Nginitian siya ni Klein habang sinasabi sa kanya na ang sandata upang talunin siya ay sa wakas ay kumpleto na. Nginitian siya ni Klein habang sinasabi sa kanya na ang sandata upang talunin siya ay sa wakas ay kumpleto na. Tulad ng isang malaking agila sa kalangitan, nararamdaman ni Klein na ang kanyang ipinapalagay na leon ay natatakpan ng pamamaraan ni Klein. Tulad ng isang malaking agila sa kalangitan, nararamdaman ni Klein na ang kanyang ipinapalagay na leon ay natatakpan ng pamamaraan ni Klein. Tumakbo si St. Andy sa kanya nang makarating siya sa ilalim ng hukay. Tiyak na matatalo, nakita rin niya na ang kanyang nagtagumpay sa Heaven Mucha Ik ay ibinigay sa kanya. Nakita rin niya na ang porma kung saan ito lumitaw ay siya Phantom So Super Mario Warsverse. Ang kanyang pagpapakasakit ay maituturing na isang pagkakataon lamang para sa Super Mario Bros. Kinakailangan ng mga mangingibig na patuloy na panoorin kung paano gumagana ang mga lente mula 60 degrees hanggang 380 degrees Celsius. Ang simbolo ng paghuhusga ay nakatago sa ilalim ng espada ni Grant. Ang simbolo ng paghuhusga ay nakatago sa ilalim ng espada ni Grant. Sa pagbasag ng kanyang espada upang makatama lamang sa malapit. Kahit ayaw nilang maniwala, alam ni Dunkel na walang sino man ang hindi sasang-ayon na ito ay isang ganap na tagumpay para kay Klein. Hinawakan ni Randall ang kanyang braso sa sakit habang dumadaloy ang dugo at sumigaw siya sa matinding kirot. Bumagsak siya sa lupa na parang isang bata, gumugulong-gulong na parang natuklo ng pukyutan. Nagmamadaling pumasok ang mga tauhan ng medikal sa arena upang magbigay ng panggagamot na salamangka sa dumudugong braso ni Randall at nagtanong si Klein sa kanila kung ang naputol na kamay ay maaaring muling ay dugtong. Sinasabi ng mga manggagamot sa kanya na imposible ito, kaya kailangan nilang gawan siya ng prostetikong braso mamaya. Nalungkot si Klein nang marinig ito dahil kahit pagkalipas ng 200 taon, hindi pa rin lumalago ang mahika ng pagpapagaling. Saka, lumapit ang ama ni Klein sa kanya, tinatanong kung paano siya nakatayo nang hindi natitinag kahit pagkatapos makita ang naputol na braso. Doon na unawaan ni Klein na dapat pala siyang kumilos ng takot na takot, dahil hindi na siya si Archimonde.
Nagtataka siya kung dapat ba siyang magkunwari na natatakot kapag pumasok si Delcan sa arena upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Ikinakaila niya na imposibleng matalo si Randall kay Klein habang pinag-uusapan ang napakalaking halaga na ibinayad niya kay Randall. Humarap si Henkel kay Delcan, sinabi sa kanya na alinsunod sa kanilang kasunduan, kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali at tuparin ang mga hiling ng nagwagi. Gayunpaman, tumanggi si Delcan, sinasabing nawalan siya ng anak at personal na kabalyero at nagagalit pa rin siya nang bigla niyang naramdaman na tila nawalan siya ng kontrol sa sarili at pinagtakluban ng langit at lupa. Narinig niya ang isang nakakapanindig balahibong boses sa kanyang isip at siya'y bumagsak sa lupa sa takot. Bumulong si Klein sa kanyang mga tainga, inuutusan siyang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan kay Henkel at magmakaawa para sa kapatawaran ng nakaluhod. Inutusan ni Klein si Delcan na yumukod at magmakaawa ng awa, at pagkatapos nito, siya ay madadaig ng bigat ng kanyang mga kasalanan habang buhay. Ang tanging nakikita at naririnig ni Delcan ay ang nakakapanlupaypay na aura ni Archimonde, at agad siyang napaiyak. Yumuko siya, inamin na siya ay nagkamali habang ipinagtatapat na tinangka niyang patayin si Klein. Lumabas na nagawa ni Klein na pasunurin si Delcan dahil ginagamit niya ang tinig ng patay, na orihinal na nilayon upang ipatawag ang mga kaluluwa ng namayapa. Gayunpaman, ang tinig na ito ay nagdudulot ng walang kap-ars na takot sa katawan ng isang buhay na tao. Patuloy na nagmamakaawa si Delcan para sa kapatawaran habang ipinagtatapat ang lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali, at ito ay dahil nawawala siya sa katinoan dahil sa ginawa ni Klein sa kanya. Ang iba pang mga sangay ng pamilya ay naiwan sa lubos na pagkabigla dahil ang kanilang pinuno ay literal na bumabagsak na para bang wala siyang saysay. Dahil sa pag-amin ni Delcan sa kanyang mga kasalanan, nagpasya si Klein na gamitin ito bilang isang pagkakataon. Gusto niyang gamitin ito upang ipahayag ang kanyang presensya at isaayos ang pamilya. Tinawag ni Klein ang lahat upang makuha ang kanilang atensyon, at ipinaalam niya sa kanila na siya ang anak ni Grand Duchess Claire Redelices at ang ikalawang anak ng pinakamalakas na kabalyero, si Henkel Rhineland. Sa madaling salita, ipinahayag niya ang kanyang pangalan sa lahat ng naruroon sa arena upang masanay sila sa mga bagong pagbabago na magaganap sa pamilya. Samantala, nakita si Garrison na sumugod sa isang templo kung saan nagdarasal ang isang kardinal na nagngangalang Morlock. Sinabi ni Garrison kay Morlock na ang target na binabantayan niya ay inatake ng isang necromancer. Noon din, sinabi ni Morlock sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil bahagi ito ng plano dahil ipinadala ang lalaki sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng banal na orden sa imperyo. Binanggit ni Morlock na ang mga necromancer ay mga nilalang na nagdudulot ng purong takot. Sa madaling salita, lahat ay natatakot kapag lumitaw ang mga necromancer at sa huli, ito ang magtutulak sa kanila na bumaling sa Diyos. Sabi ni Morlock, salamat dito, maraming tao ang babalik sa banal na orden at nagsasaboy pa rin siya ng kanyang walang kwentang mga salita nang hinawakan ni Garrison ang kanyang leeg. Galit na galit si Garrison sa katotohanang ang isang lingkod ng banal na templo ay nahulog sa mga larong pampulitika at nakipagkumpromiso sa kasamaan. Mas hinigpitan niya ang hawak sa leeg ni Morlock hanggang sa mawalan nito ng buhay. Saktong pagdating naman ng isang lalaking nakaputi, si Palamon L., na siyang arsobispo ng banal na orden, na pumasok sa templo. Naglakad siya sa gitna ng mga bangkay ng mga pari na pinatay ni Garrison habang papasok siya at hinamak niya si Garrison, sinabing mas marami siyang napatay na pari kaysa mga necromancer. Galit na nilinggan ni Garrison si Palamon, tinanong kung lahat ng nakita niya ay gawa nito at pinabulaanan naman ito ni Palamon. Gayunpaman, binanggit niya na binigyan niya ng pahintulot at sinabi niya kay Garrison na may dala siyang impormasyon para rito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pahayag nang sumugod si Garrison papalapit sa kanya, kasama ang isang suntok na nilayon. Para tapusin siya, ngunit naglaho si Palamon bago pa man siya maabot ni Garrison. Nagpakita muli si Palamon sa likod ni Garrison at mahinahon niyang ipinagpatuloy ang kanyang pahayag. Sinasabi kay Garrison na ang necromansya ay karaniwang nag-iiwan ng bakas. Inilabas ni Palamon ang isang krus, na ani ay naglalaman ng mga nasabing bakas at pagmamay-ari ito ng necromancer na pinatay ni Garrison. Binanggit niya na ang isang bakas ay ang Reanimación, na siyang sining ng pagbuhay ng mga bangkay na gustong-gustong perpektuhin ng imperyo. Ang isa pang bakas ay isang formula na katulad ng orihinal na anyo ng necromansya na nauugnay sa mga kaluluwa sa halip na sa mga katawan.
Nakuha niya ang atensyon ni Garrison nang banggitin niya ang orihinal na anyo ng necromancia. Binanggit ni Palamon na ito ay patunay na mayroong dalawang necromancer sa pinangyarihan. Pagkatapos ay tinumbok ni Palamon ang mahalagang punto, na sinasabi kay Garrison na ang target na kanyang binabantayan ay isang necromancer. 7 araw pagkatapos ng paglilitis, naisip ni Klein na sa pamamagitan ng pagpapakilala niya sa sarili pagkatapos ng paglilitis, sa wakas ay makikilala na siya ng lahat, ngunit tila ang katawan ng 15 anyos na kasalukuyan niyang kinalalagyan ay hindi makasabay. Habang abala siya sa kanyang silid sa pagbabasa ng mga libro, si Erin ay naroon na naglalaro ng manika at mumunguya ng kanyang paboritong cookies. Dahil sa pagkadismaya, sinabihan siya ni Klein na pumunta sa kanyang silid upang maglaro mag-isa, ngunit sinabi ni Erin na naglalaro din ang Dod. Pinagalitan siya ni Klein, tinatanong kung hindi ba niya nakikita ang kasalukuyan niyang binabasa. Ngunit iginiit ni Erin na ito ay isang nobela, na pareho lang ng paglalaro. Nagpasya si Klein na hindi na muling makipagtalo sa kanya dahil tama siya. Ang pabalat ng librong binabasa niya ay maaaring mukhang isang karaniwang nobela, ngunit ang loob ay puno ng kanyang mga lihim na tala tungkol sa anatomy, magic circuit, at pagbuo ng mga spell. Sa madaling salita, ang libro ay tungkol sa necromancia, at may kanya-kanyang dahilan si Klein sa pagbabasa nito. Sa kanyang kasalukuyang katawan, pinakamarami ay 11 balangkas lamang ang kaya niyang ipatawag, at kahit na matatag ang kanyang kontrol, kulang siya sa dami para sa isang digmaang pagtitiis, kaya kailangan niya pang magsaliksik. Gayunpaman, mayroon siyang isang problema. At ito ay si Garrison, na matindi ang determinasyong lipulin ang bawat bakas ng necromancer. Alam ni Klein na pinaghihinalaan na siya ni Garrison, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabawi ang kanyang orihinal na kapangyarihan bago siya puntahan nito. Gayunpaman, napapaisip siya kung paano niya ito gagawin nang hindi nahuhuli ng iba sa mansyon. Nang maglaon, ipinatawag si Klein sa opisina ng kanyang ama, at sinabi ng kanyang ama sa kanya na nakatanggap sila ng mga ulat ng pagkakita sa mga undead malapit sa minahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Klein bago pumayag na sumama sa misyon upang imbestigahan dahil ang totoong labanan ang mahalagang pinakamahusay na anyo ng pananaliksik. Nagpahayag si Heinkel ng kanyang pag-aalala dahil may mga ulat ng casualty, ngunit sinisiguro niya sa kanyang ama na wala itong dapat ipag-alala. Lumabas na pagkatapos ng paglilitis, sa wakas ay kinilala na siya ng kanyang ama, at dahil ito ay isang kaso ng mga patay na nabuhay, gustong makita ni Klein kung may kaugnayan ito sa mga umatake sa kanya noon. Itinuturing ito ni Klein na pagkakataon para magamit ang necromancy hanggat gusto niya dahil mag-isa lang siya. Gayunpaman, tuluyang nasira ang kanyang plano dahil inutusan ni Heinkel si Dunkel na samahan siya sa misyon. Habang nagkakampo sila para sa magdamag, gumawa si Klein ng pagkain para sa kanila at mukhang masarap ang karne. Lumabas na ang papel sa pagluluto at pangangaso ay tuluyang napunta kay Klein dahil si Dunkel, na isang commander sa gabi, ay halos walang silbi sa mga aspetong ito. Si Dunkel ay labis na nakararamdam ng pagkakasala dahil sa kanyang kawalang silbi pagdating sa mga ganitong bagay. Ngunit hinihimok siya ni Klein na kainin na lang ang kanyang ulam, tinitiyak sa kanya na mag-iihaw pa siya ng mas maraming karne maya-maya. Si Klein ay hindi man lang natinag sa ganitong uri ng sitwasyon dahil gumugol siya ng mga taon sa pagtakas sa mga utos ng gabi. Maya-maya, sinabi ni Dunkel ang bumabagabag sa kanya, at sinabi niya kay Klein na tuwing tinitingnan niya ito, pakiramdam niya ay lubos itong naiiba sa iba na kasing edad nito. Binanggit ni Dunkel na sa lahat ng nakita niyang ginawa ni Klein, minsan ay naiisip niya na baka si Klein nga ang muling pagkabuhay ni Archimonde. Mabilis na sumingit si Klein, sinabihan si Dunkel na huwag banggitin ang ganoong bagay sa harap ni Garrison, at tiniyak ni Dunkel sa kanya na hindi niya susubukan dahil alam niya ang dinanas na trauma ni Klein sa kamay ni Garrison. Nagpatuloy si Dunkel sa pagsasabing si Archimonde ay isang demonyo na nagpabago sa milyon-milyong tagahilaga at ginawa silang undead. Biglang nakaramdam si Dunkel ng pagbabago sa kapaligiran, at inakala niyang hangin lamang yun. Ngunit nagsalita si Klein sa isang seryosong tono, sinabihan si Dunkel na huwag muling pag-usapan ang ganoong paksa. Nabigla si Dunkel sa kaseryosohan ng boses nito at sa nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Saka naman nila narinig ang mga sigaw na nagmumula sa nayon at patakbong pumunta ang dalawa upang imbestigahan. Tanging makita na ang mga taga-nayon ay hinahabol ng isang grupo ng undead.
Sumugod si Dunkel upang pabagsakin ang mga undead sa isang tabas. May isa siyang hindi nataman, at lumingon siya, takot na baka ito ay makapangibabaw kay Klein, ngunit sa kanyang pagtataka, nakayanan na ni Klein yun. Pagkatapos ay sinabi ni Klein sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol sa kanya at iligtas na lang ang mga taga-nayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang pangkat at ipinagpatuloy ang pagpapabagsak sa mga undead hanggang sa wala nang matira. Pagkatapos nilang matapos, nagpasalamat ang mga taga-nayon sa kanila, at tinanong nila kung sino sila. Sinabi naman ni Dunkel sa mga taga-nayon na ang nasa harapan nila ay ang pangalawang anak ng duke. Tinanong ni Dunkel kung kailan nagsimulang lumitaw ang mga undead, at habang kinakausap niya ang mga taga-nayon, iniimbestigahan ni Klein ang mga gumagalaw na patay. Nalaman niya na ang mga gumagalaw na patay ay isang uri ng salamangka ng pagbuhay muli na ginagamit upang buhayin at kontrolin ang mga bangkay. Sa madaling salita, ito ang parehong pamamaraan na ginamit ng necromancer na sumalakay sa kanya sa kagubatan. Binanggit ng isa sa mga taga-nayon na nagsimulang lumabas ang mga gumagalaw na patay humigit kumulang 2 buwan na ang nakakaraan, na eksaktong pagkatapos pinaghihigpitan ng pamilya ng konde ang pagpasok sa minahan. Inihayag niya na bandang panahong ito nagsimula ring maglaho ang mga tao. Ang masama pa, lahat ng mga gumagalaw na patay na kanilang natalo ay mga residente ng kanilang nayon, at natigilan si Klein nang marinig ito. Bigla na lamang, hinawakan ng isa sa mga taga-nayon si Klein, tinatanong kung totoo ba siyang isang Rhineland. Nanatiling tahimik si Klein dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari sa lalaki, at patuloy niyang niyuyugyug ng malakas si Klein, sinasabihan itong sagutin ang tanong. Sumingit pa rin ang taga-baryo para hilahin ang lalaki palayo, at sumigaw ang lalaki sa tindi ng paghihirap, sinasabing 2 buwan na silang humihingi ng tulong pero wala silang natanggap na kahit isang tugon. Galit na galit siya na ngayon lang sila nagpakita at may lakas pa ng loob na magtanong kung kailan nagsimula ang buong problema. Binanggit niya na ang taong pinatay ni Klein ay ang kanyang ama, at ang tanging ginawa lang ng kanyang ama ay magtrabaho araw at gabi sa minahan, para lamang maging isang undead. Sumigaw ang lalaki habang umiiyak, tinatanong si Klein kung bakit sila ang kailangang magdusa sa ganitong isang paraan. Ang kanyang luha at desperasyon ay matinding naramdaman ni Klein, at para lumala pa ang sitwasyon, narinig ni Klein ang boses ng mga undead na nagsasalita sa kanya. Sinigawan ni Klein ang nagrereklamong lalaki, sinasabihan siyang tumahimik at huwag siyang sisihin sa nangyari sa kanyang ama at sa iba pang biktima dahil hindi siya ang nagpabago sa kanila upang maging undead. Habang pinipigil ni Dunkel ang nagluluksa, nagsimulang umawit si Klein ng kakaibang utos ng necromancer. Bigla, nagsimulang lumabas ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga katawan, at matapos silang lahat ay magtipon, kinausap nila si Klein sa isang wikang siya lang ang nakakaintindi. Ang nagluluksa ay nagulat nang makita ang kaluluwa ng kanyang ama na nakangiti sa kanya, at hinihingi niyang malaman kung ano ang tinititigan niya. Sinabi ni Dunkel sa kanya na ang nasasaksihan niya ay tinatawag na resonansya ng kaluluwa, at ito ay isang teknik na ginamit 200 taon na ang nakakaraan noong Northern Plague upang palayain ang mga patay. Pinanood ng mga taga-nayon ang mga kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay habang lumulutang ang lahat patungo sa kabilang buhay, at pagkatapos nito, itinuro ng mga taga-nayon sina Klein at Dunkel sa direksyon ng minahan. Sa kanilang daan patungo sa minahan, tinanong ni Dunkel si Klein kung ano ang sinabi sa kanya ng mga espiritu, at pino namang sumagot si Klein na wala iyon. Sinabi niya na pinasalamatan lang siya ng mga ito sa pagtulong sa kanila na makahanap ng kapayapaan, at nagmakaawa rin sila sa kanya na ipaghiganti sila. Nagulat si Dunkel nang marinig niya ito, at ang kanyang paniniwala na si Klein ang kay Archiman. Muli na namang sumagi sa isip niya ang reinkarnasyon. Naalala rin niya ang reaksyon ni Klein nang banggitin niya si Archiman mas maaga kanina. Inilabas ni Dunkel ang kanyang espada, at itinutok ito sa leeg ni Klein, sinasabihan siyang may isang tanong siya para dito. Sa isang mahigpit at seryosong boses, tinanong ni Dunkel si Klein na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paalam!